obstacles, challenges, and hopelessness. These things were trying to conquer my mind as I go along the process. Sa isang iglap, biglang nagliyab ang makina ng kotseng ito sa bahagi ng Aurora Boulevard malapit sa Araneta Avenue. Bagamat nagpanik, ligtas na nakalabas ang may-ari ng kotse na si NJ at ang kaibigan niya. Okay naman yung takbo niya, tapos nakita ko parang may amoy. Sabi nung kaibigan ko, wala ka ba na amoy? So pag-check ko, ayun nga, parang lumiliyab na. It is really a tough one, I can say. But it didn't stop me from rising. And yes, it's all worth it. I am nothing without God. It's all because of His glory. To my team, thank you so much. Continue to arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. A big thanks to my loved ones, especially to my parents. I hope I made you all proud. No more obstacles, challenges, and hopelessness will stop me because I am unstoppable. This is just the beginning, and I am so excited for the next chapter of my journey because we will definitely make a blast. This is Neil Joseph Riego, your negosyanteng singkit, a rising agent of hope, and I am worldwide. Ayan, thank you so much, Mentor Mark, sa pag-play ng video natin. Mga mentors, papakilala ko na po. Sinabi na po ni Mentor Nel, no? Ang ating speaker for today, Mentor Nel Joseph Riego, or kilalang Mentor NJ, ang negosyanteng singkit. Ika nga sabi niya po. So, Men's NJ, amazing morning po. Welcome po. Amazing morning, mentors. Hello sa inyo lahat. Kamusta po kayo dyan? Pasensya na mga men. Sa una gusto kong humingi ng pasensya dahil na late. Pag open ko po kasi nag-update yung laptop. So nag-antay pa ako ng matagal bago siya bumukas. So pasensya na kung natagalan po. Pero it's a pleasure na ma-invite po sa inyong team. Actually, I'm not feeling well. Parang nagkasakit ako kahapon dahil siguro sa pagod. Pero ngayon, I'm good na and ready na to do mentoring. Okay, unang-una sa lahat, pasalamatan natin ang inyong mother mentor. Pakisabi nga thank you Mentor Naomi for conducting this kind of mentoring. Okay, kasi sa negosyo natin, very important. Sabi niya 2 weeks daw. At okay, very important kasi mga mentors na gagawa natin yung mentoring kasi yan ang fuel natin sa ganitong klase ng business. Tandaan nyo, pag nasa negosyo tayong mga mentors, para tayong nasa isang marathon. Okay? I am worldwide yung marathon na kailangan nating tapusin hanggang dulo. Okay? And the only the only food that we need para magkaroon ng energy or the source of energy that we need while finishing this marathon is mentoring. So kung nandito ka sa mentoring na to, congratulations kasi nagpo-fuel ka ng iyong mind, soul, and spirit. Okay? Kasi dito ka makakakuha ng mga tamang galawan, mga tamang diskarte, mga tamang dapat gawin. Okay? So yun mga mens. By the way, my name is Neil Joseph Riego, aka Negosyanteng Singkit. If hindi ka pa po nakafollow sa aking social media, paki-follow naman po. No?
So, i-type niyo lang Negosyanteng Singkit sa YouTube, TikTok, Instagram, and Facebook. Lalabas na po tayo. Paki-follow naman para so aasahan ko may 38 na madadagdag. Okay lang ba? May 38 na madadagdag mga mens. So asahan ko ha, hanggat wala pang nag-ano, hindi tayo paid dito. So yun lang hihingi ko sa inyo. De, joke lang mga mens na pinapatawa ko lang kayo. So, pasensya na po kayo sa boses ko. Siguro ito ay kombinasyon ng aircon init. 'Di ba summer ngayon? Okay, alam mo yung ang init sa labas, pagpasok mo aircon, lalabas ulit ang init, aircon, natuyuan na ng pawis, nagkaganyan na. Okay, last time wala pa ako nito, pero parang ngayong umaga pagising ko ganito na. Okay, pero kagabi medyo sumama lang ang pakiramdam. Pero ngayon, by the grace of God, sabi ko hindi ako pwedeng umabsent sa mentoring. Okay, kasi kailangan kong makapag-mentoring. Hindi lang sa inyo, pero sa team din namin. Alright? So, ang ating pong topic ngayon ay financial management. Okay? Sino ba dito ang gustong magkaroon ng magandang flow of finances? 'Di ba? Sino dito yung gusto ng hindi nahihirapan masyado pagka mga due date na? O si gusto dito yung baon sa utang. Sino dito yung gusto ng puro utang? Mga mens, ano ha, ang DISC ko po ay nakikita nyo akong high I, pero DI talaga ako. So, this time, makikita nyo yung dominant part ko. Okay? So, DI po ako. So, dominant influential. Okay? Yung I. So, kaya mga mens, para po, warningan ko na kayo ha. Para tayong kumakain dito ng bangus na hindi dinibone. Yung hindi boneless na bangus. So, kainin ang laman, itapon ang tinik. Baka hindi lahat ng sabihin ko magustuhan nyo. Pero, yung sasabihin ko po is based lang sa aking experiences and based sa nangyayari sa buhay ko. So, baka maging effective sa inyo. Okay? Clear ba mga mens? Clear po tayo doon. Okay. Kung kaya pong mag-open ng camera, mas maganda naka-open cam para makita ko yung mga mukha ninyo. Okay, nakikita ko kasi kayong lahat mga ments. Kala nyo ha? Nakikita ko kayong lahat. Alright, so ito na mga mentors. Actually, itong topic na to ay may PowerPoint talaga ako nito. Talagang special topic. Favorite topic ko to. Tuwing dinidiscuss ko sa organization ko and sa other mentors. Okay, so ito po, no? Pwede kayong mag-take down notes. Hindi ko po sinasabi na tama lahat ng i-explain ko. Ito po ay based lamang sa aking personal experience and based din po sa mga nakakasalamuha kong tao because sabi nga iron sharpens iron. Alright? So ito po, no? Let's talk about, bilisan ko na ha kasi late ako nakarating. Sorry ha. Ito, financial management. Okay. Ano ba yung financial management? Sa Tagalog, paano mo mamamanage yung pinahiram sa'yo na pera ni Lord? Yun lang yun. Okay? Kasi lahat ng meron tayo dito sa mundo, pera, rank up, sports car, supercar, regular car, property, and all, pahiram lang yan. Tama? Pahiram lang yan. Recently, mga mentors, pag nag-open ka ng, wala po kasi akong TV, pero kung may TV kayo, ako nga, Facebook lang eh. Pag nag-open ka ng Facebook, ang mapapansin mo sa media, nasa ibang bansa pa ako nun, puro ganun na ang balita, ang mapapansin mo, SCTEX. SCTEX, NAIA. Alam niyo po ba mga mens, nangyari yung incident sa NAIA, hindi, nandun kami nun. Yung nangyari yung incident sa NAIA, nasa arrival ako, nasa departure yung nangyari. Ganun. So nasa baba ako, nasa taas yung nangyari. At saka Terminal 1 yata yun, Terminal 3 ako nun. Anyways, ah aside from that, namatay si Nora Honor, si Pope, sino pa ba? Yung ang daming nawawala. Alam niyo, it all only reminds us na everything that we have on earth are all borrowed. Even yung mga anak nyo, borrowed yan. Di ba nawala ng anak yung yung nasa NAIA, borrowed lang ang anak nyo. Ang fame, kasikatan, kung ikaw man ay maging successful sa larangang ito, hiram lang yan, like Nora Honor na nawala na. Ay, dati superstar siya, wala na ngayon. Tama? So, yung sa Esitex, ang mga sasakyan natin, nadurog yung car, di ba? Parang Toyota Rush, lahat din yun pahiram. So lahat ng meron tayo dito, pinahiram. Ang tanong, ikaw mga mens, pag ba ikaw pinahiram ni, kunwari, sino dito yung nakahiram na, hindi pera ha, nakahiram na ng bagay, gamit, or anything. Nakahiram ka ng maleta pag aalis ka ng bansa o nakahiram ka ng
kotse o nakahiram ka ng sapatos, bag. Sino din yung nakahiram na? Type 1. Kung wala pa nakahiram, edi mas kayo na. Kayo na ang pinagpala at sagana, hindi nakakahiram. Ayan, nagko-comment na. Alam niyo mga mentors, ikaw na hiniraman. Okay? Ikaw na hiniraman. Ano ang mafe-feel mo kung yung bagay na hiniram sa'yo, kasi nangyari po sa akin yun eh. Meron akong downline na nasa GGS, hindi ko pa pangalanan kung sino, nang hiram sa akin ng maleta. Pagbalik po, natanggal na yung handle. Anong mafe-feel nyo? Take note ha, yung maleta, brand new. May plastic pa. Siya ang unang gumamit, di ko pa nga nagagamit eh. Binalik, tanggal na yung handle. Anong mafe-feel nyo mga mens? Sige nga, tingnan natin kung may sasagot. Kainis daw. Mga men, sana hindi si Mentor Naomi lang ang makita ko mag-chat kasi lagi kami nag-uusap niyan. At siya din ang nagpa-conduct nitong mentoring. So, baliwala lang din kung siya lang din ang mag-comment. Okay lang ba mga mens? Kasi gusto ko matuto kayo. Kasi to be honest mga mentors, syempre pag mahirap kaya maghanap ng speaker. So, okay lang ba na ano na ano tayo, interactive. Ha, hindi po ako galit. Kumbaga, sinasabi ko lang kasi gusto kong matuto kayo kahit na cross lines po tayo. Gusto ko you learn from us, we learn from each other. I will learn also from you. Okay? Sasabi ko nga sa inyo, DI ako eh. Okay, ito mga mens, oh. Sabi dito, galit, maiinis, madidismaya, malulungkot, feel bad, masama ang loob, true, feel bad. Ganito po yan. Yung pera or yung anything na pinahiram sa atin dito sa earth, galing yan kay Lord. Kaya kung binibigyan ka ng blessing at hindi mo nadadala sa maayos, same lang yan ang na-feel ko na binigyan mo ng brand new maleta, binalik sa iyo, wasak. Okay? Kaya minsan, lumalayo lalo ang blessing sa atin, it's because hindi ka marunong humawak ng pinahiram sa'yo. Tama mga mens? Makahawak lang ng kaunti. Gasta dito, gasta doon, bili ng hindi kailangan, luho dito, luho dyan. Kaya yung mga ganon, lalo na yung mga nagsusugal ha, meron sa amin ganon, yung mga nalulong sa online something, lalong bumaon kasi hindi yun maganda. Walang yumaman sa sugal. Meron man one time pero sinugal din niya din, balik sa utang ulit. Okay? Eh di sana kung may mayaman sa sugal, nagsugal na lang tayo. Tapos may mga top earner din doon sa sugal. Nagme-mentoring din sa sugal, di ba? So, iwas-iwas po tayo sa ganun. Alright. So, ito na. Ayan. Okay, next. Sabi dito, oh, may nabasa ako. Desa Cruz. Magalit man pero okay lang at di na makaulit pa. Ibig sabihin, mga mens, pag pala hindi natin naalagaan ang blessing sa atin ng Panginoon, hindi ka na makakaulit. Okay? At dahil malawak ang pangunawa ng Panginoon, pinapaulit niya tayo kasi tayong mga tao medyo masasama. Okay? So talaga nagtatanim tayo ng galit pero ang Diyos, kaya tayong tawarin ulit. Pero ang ibig ko sabihin mga mens, wag naman nating sagarin na ay malakas ang glory ng Panginoon. Papahiramin ulit ako niyan. Wag ganun. Kasi kung tao nga, nabubwisit, Diyos pa kaya. Okay, ano ba yung finances? Okay. Finances is defined as the management of money and includes activities such as investing, borrowing, okay, lending, budgeting, saving, and forecast. Ibig sabihin, ang finances po, kasama dyan ang pag-i-invest. Naging part tayo ng IAM. Ang panghihiram, okay? Ang pagpapautang, ang pagbabudget, at ang pagsisave, at ang very important mga ments, forecast. Ano ba yung forecast? I-check mo muna if kaya. Yun yun. Okay? Finances yun. Or finance. Yung forecasting. Kasi parang ganito. Ah, alam mo na yung gasolina mo hindi aabot, pinush mo pa. Kunwari, ang gasolina mo na lang 1 bar, pero lumuwas ka pa papuntang Baguio. Yung forecast ba, yung alam mo kung hanggang kasang ka lang susugal muna, and then paghandaan mo yung next, hindi yung go lang ng go ng go ng go. Kasi naniniwala ako sa ganun mga mens, yung hindi ubus-ubos biyaya. Naniniwala ako sa konsepto ng ganun. Alright, so ito mga mens. Okay, next natin. Management is your finances, management in your finances reflects on your life and who you are. Ganito mga mens, ang finances natin is nagre-reflect kung papaano ka, kung paano mo minamanage, kung ikaw ay hindi makaipon, possible ganyan ka rin sa life mo.
meron kang mga something or possible sobrang gulo ng bahay mo kasi hindi maayos. Okay? So, kaya mga mentors, very important na kung nagre-reflect sa atin yan, kung maayos ka sa finances, part of your life maayos din. Pero kung hindi ka maayos sa finances, some part of your life hindi rin maayos. Kasi hindi mo kayang maayos ang life mo. Ito na, hataw ka muna. Ito yung pinaka-first ko na maisasuggest sa inyo. Kasi marami nagsasabi mga mens, hindi ko po sinasabi mga mens na ang dami kong savings. Hindi ko ni sinasabi na ang dami kong naipon, naipundar. May mga liabilities din ako like yung sports car, hindi pa naman fully paid yun. May mga property ako, hindi pa naman fully paid yun. Pero mga mentors, kumbaga, hindi dapat kasi ang pinaka-feeling ko, pinaka-able na magsabi nito ay si Mentor May. Pero, yung sa akin kasi, kaya ako siguro na-invite ng iba is yung experience ko lang na kahit may mga bills, kahit na medyo matumal ang benta, yung nakakahinga pa rin ng maayos. Yung namamanage yung maliit na ipinagkatiwala ni Lord. Parang ganon. So ito, tuturuan ko kayo paano mai-manage yung maliit na ipinagkatiwala sa atin ni Lord na papalaki na very soon. Number one, if gusto mo makamanage ng finances, humataw ka muna mga ments. Bakit? Disclaimer, real talk, wala kang i-manage kung wala kang finances. Di ba? So, bakit? Bago tayo mag-manage ng finances, humataw ka muna. Okay? Kasi, anong i-manage mo? Wala kang income. Ang laman ng e-wallet mo, zero. Sige nga mga mens, nabanggit ang e-wallet Tuesday ngayon. Magkano e-wallet nyo? Pakicheck nga natin mga mens. Can I have an activity? Sige nga, check natin yung e-wallet. And then ituturo natin para tatagal yung laman ng e-wallet natin. Sige mga mens, login tayo. Check natin yung mga e-wallet. Okay lang ba? Okay lang mga mens. Wait ko ha. Sige, stop share muna ako. Okay lang ba activity? Check tayo para makita naman natin yung production ng bawat isa. And at the same time, kung satisfied ka na ba dyan. Okay? Kasi sabi ko nga, mahirap pumataw na wala naman tayong hinahataw at even manage. Mahirap mag-manage na wala naman tayong ma-manage. Sige mga mens, can I check sino dito yung mga nag-open ng e-wallet ngayon? Patingin nga mga mens. Pwede yung i-ganon para makita ko. Sige nga mga mens. Wala naman, walang ano dito ha, walang palakihan, paliitan. Tingnan ko lang. Kasi mga mens, part din to ng mentoring. Wala na to sa financial management. Tingnan natin if satisfied ka ba sa laman ng e-wallet mo. 'Di ba? Kasi kung hindi pa, nakaka-addict kaya mga mens. Ako na-addict ako doon. Ako lang ba? O yung iba din, yung every time na zero ang laman ng e-wallet, pag tingin mo, ay, may laman. 'Di ba? O mga mens, sino ang, patingin nga po ako ng e-wallet ng mga mens. Wala bang magbubukas dyan? Wag na nating pagbuksin si Mentor Naomi, yung mga leaders na lang, okay? So, sino po dyan yung sabi ni Mentor Carol, 100 loading pa. Grabe si Mentor Carol. 191. 3K. Okay lang yan, Mentor Desa. Walang problema. Okay? Kasi e-wallet, it does not define your income in IAM. It's just a weekly income. Grabe si Mentor Wilma. 586,000. Pero alam niyo mga miss, maliit pa yan. Hindi yan makakabili ng brand new car. Diba? 4K. Congrats, Mentor Normeline. Okay. Normeline. Okay, tama. Mentor Joneline. 5'8". It's okay. It's okay. Ngayon, hawakan niyo muna yung mga pera niyong yan. Okay? Ang tanong ko sa inyo, satisfied na ba kayo dyan sa nakikita nyo? Parang, imagine mo, yan bang nakikita mo yan ay makakabuhay na ng pamilya, makakabili na ng sports car, makakapagpa-house and lot na, i-check mo. Kung hindi pa, eto yung sasabihin ko, humataw ka muna. Okay? Kasi very important na meron kang minamanage at meron kang imamanage. Hindi yun mangyayari kung hindi ka humahataw. Ano ba ang solusyon? I am 5. Alam niyo mga mens, ngayon po, beast mode talaga ako ngayon, sa totoo lang. Alam mo yung tipong nung naglabas ng incentive ang I am worldwide ng Hong Kong. Sino nag-maintain muna ng Hong Kong? Taas ang kamay. Sino nag-maintain? Kasi pag hindi ka nag-3-5 lang mga mens. 'Di ba? Cellphone nga, baka nga ang cellphone mo mahal pa sa 3-5. Tama? 3-5 lang maintenance. Nag-maintain ka ba? Parang wala nag-maintain sa grupo natin dito. Si Mentor Naomi lang ba ang nag-maintain?
Huwag kayong magsinungaling mga mensa. Ay, hate na hate ko po ang sinungaling. Alam niya ng Team Arise. Hate na hate ko din ang mga sino talaga yung mga nag-maintain. Wala po itong judgment. Kung hindi kayo nag-maintain, okay lang. Hindi ko naman kayo team. Hindi naman ako hindi ko naman kayo RQB. Ano bang mapapala ko dyan? 'Di ba? So ang akin, gusto ko lang malaman sino yung mga lumaban. Okay, ayan, done na po. Alam niyo mga mens, walang ibang solusyon. Which, kundi, I am five. Alam niyo mga mens, ma-share ko lang. 15 days ako abroad sa 4 days sa Malaysia, 11 days sa Singapore. Alam niyo wala, kaya nga ako nagkasakit. Kaya na ako nagkasakit. Napakasisipag ng mga leaders namin doon. Mga DH sila. So since mga DH sila, natutulog sila late, gumigising sila maaga, parang naging DH na din ako. Alam mo yun, yung parang as a mentor, hindi po pwede na nauuna silang matulog sa akin. So ako pinakahuling tutulog. At hindi rin pwedeng mauna silang gumising sa akin kasi nakakahiya. So ako ang huling tutulog, ako ang unang gigising kasi may GC kami, mga mens, tara na, hataw na tayo, mamusakal na. O kaya lumabas na tayo, ganto ganyan. Alam mo yung pagod na pagod ka. Pero alam niyo mga mens, wala talagang, hindi mo masasabi na ang key is mag-build ka ng organization lang. Kailangan ikaw mismo humahataw ka. Kasi nung time ko mga mens, na nasa Singapore ako, finish na ang Hong Kong. Paano siya na-finish? Ang nangyari mga mentors, habang nasa ibang bansa ako, wala kang ginawa kundi mag I am five. Alam mo, kilala niyo si Mentor Nora. Yung kilala niyo si Mentor Nora, hindi siya nakakilala kay Mentor Nora Psycho. Yun muna. Feeling ko si Mentor Naomi lang. Si Mentor Naomi lang yata, leader namin yun. O, napakalupit nun. Ay, iba talaga yun. Yun talaga ang hands down ako. Alam mo yung namamasyal kami sa Singapore, lahat ng ng masasalubong niya. Hi, Day. Ganun, mga Bisaya na. Hi, Day. Alam mo yung barley? Nakita mo na to? Oo, alam ko yan. Maganda. Oh, thank you ha. Bigyan ka ta flyers. Picture tayo. Picture. Naka-picture. Oh, paano ko isa-send sa'yo to? Wala akong Facebook mo. I-add niya sa Facebook. Alam mo mga mes, bago ako umuwi ng Pilipinas, finish na rin ang Hong Kong niya. Alam mo yun? So, sa pressure ko, na ang mga leader ko, finish na ang Hong Kong, ang mentor ay hindi pa, dahil over na ang RQB sa kabila, nag-beast mode ako. Walang tulugan, lahat sinachat ko. Alam niyo mga mentors, nakapag-DR ako ng Jade. Pag-DR ako ng Jade, nakapag-DR ako ng Copper, konti na lang sa mover. Kasi mga mens, ang mindset ko, walang abo-abo, no? Gusto ko libreng incentive. So talagang tapos na ako, nakapag-date ako ng GR, tapos na ang RQB, tapos na ang DR, tapos. Okay, nilagay ko sa kabila. Ngayon, mover na lang. May dalawa na akong copper na DR. 4 na copper na lang para i-mover ko sila. Oh. Kasi ayoko dumating. Kaya naman gawa ng paraan, kayang ilaban na lang yun. Pero ayoko nun mga mens. Gusto ko yung legit na legit magbabakasyon ako sa Hong Kong. All expense paid. Literal na zero. Yung ganon. So yun ang ano ko ngayon. Kaya nga ako nagkasakit na. Alam mo yung hataw ako ng hataw, kulang sa tulog, init, init ulan gabi, mentoring and all. Hindi talaga namin, kahit nasa ibang bansa ako mga mens, tuloy ang ano namin. So, tuloy ang alas namin. Everyday yun. Yun yung parang academy nyo. 3 years na yun, ongoing. Alam mo yung namamasyal ka sa Singapore. Nag-iisip kasi nung speaker, paano mag-share ng screen. Wala talagang tigilan kahit na humina yung sales. Wala kaming pakialam, di diretso kami. Okay? So ito, no? Huwag mangarap kung hindi ka humahataw. Pangarap-ngarap ka pa ng Hong Kong, I am next ka pa, hindi ka naman nahataw. Mga mens, walang kwenta ang I am next mo. Puro kasi I am next, I am next, I am next. Tapos after nun, pag uwi mo sa bahay, I am next, tulog ka na agad. I am next, gising ka na agad. Yung ganun lang, tulog, gising, tulog, gising. Ayaw ko pa naman ng mga ganyan mga mens. So nakaraan ng huli ako sa Singapore, nagme-mentoring kami, kinall out ko talaga lahat ng nasa Zoom. Oh, salita, salita. Yung iba pala tulog. As in tulog, hindi pa magising. Ayoko ng ganun. Ginagawa mong parang lalabay ang mentoring. Kaya mga miss, tinatanong ko kung mag-open ng cam. Ha, sa grupo kasi namin talagang pag may natutulog, bang bang mode yan. So, mga mens, tulog tayo ng tulog. Ay, wag mo na, alam nyo, 60 years lang ang maximum ng tao to 70 years sa mundo. After nun, matutulog na tayo forever. Saka ka na lang matulog.
Ibig ko sabihin, hindi ko naman sinasabing nagpapa-breastfeeding na si Mentor Jonalyn. Mens, sample nga. Pati, siyempre, mas di kami maniniwala hanggat di namin nakikita nagpapa-breastfeeding. Kailangan kita sa screen ng mga mens. Hindi, joke lang. So, ito mga mens, no? Huwag mangarap kung hindi hahataw. Alam niyo mga mens, ma-share ko lang sa inyo. Kaya talagang yung core namin sa team ko, Team Arise Core, sabi ko, hindi pwedeng walang hindi makakahit. Patay kung patay, hindi pwedeng walang hindi makakahit. Hit kung hit ang incentive. Okay? Alam niyo mga mens, sa tagal namin dito siguro si Mentor Naomi ang pinakamatagal sa inyo dyan sa IAB. Naabot-abutan na lang ako niyan. Alam niyo mga mens, sa tagal-tagal sa IAB, ito ang pinakamababang incentive. Kaya naman ang gigil ko ay hanggang doon na lang. Nung unang incentive ng Hong Kong, alam ko 12,000 RQB or 20,000 RQB. Ngayon, 4K na lang. Mga mens, mortal sin kung hindi mo mahit. Mortal sin. Kami nga nakakapag-DR na sa ibang bansa. Ano pa? Ano pa tayong nandito? At ano pa tayong mga full-time? Ayan. So ito no, ito dito na tayo, focus na tayo sa nag-sermon pa no. Pasensya na Mentor Naomi, napatagal yata. Ilang oras po ba allowed dito? 9 na kasi 8:30 ako pumasok. Yung sermon mga 30 minutes. Okay, so ilang minutes ba Mens Naomi? Sige, PM mo lang ako. Ayan. Ito. Paano ba 3 hours? Ay, grabe naman yung 3 hours. Ito mga Mens, oh. Paano ba mapapatagal yung pera? Okay. May bumabara. Ganito mga Mens. Ah, sino dito yung nag-give me 5 just for you na? Taas kamay. Jade for you. Pakitype kung anong just for you mo. And pakitype kung ilang give me 5 ka na. Yun lang. Sige mga mens, type na. Nakailang give me 5 ka na, nakailang just for you ka na. Pakilagay kung gold ba yan, platinum ba yan, ganun. Sige, babasahin ko mamaya. Okay. So, spend on what is needed. Sige, type lang kayo dyan mga mens. Babasahin ko yan mamaya. Paano ka ba nag-start nung wala ka pang income? Okay, tanong ko sa'yo. Lalo na yung mga taga-Philippines, yung mga OFW kasi, I would understand na ang lifestyle niya mga yan, iba talaga. Kasi syempre may sahod yan, kumikita yan. Pero mga mens, tawag dito, nung nag-start tayo, kasi kami, kagaya ko, full-time, ah, full-time kami nun mga mens, dito, hindi kami umaasa sa sahod. Hindi ko alam ang feeling ng mayroon kang kikitain 15-30. Well, dati akong employee, pero nung nag-start kami, talagang umaasa lang ako sa benta ng barley. Okay, o yan. Ay, grabe si classmate. 3 times jade, 8 times gold, 12 times give me 5. Okay. Ito mga mens. Nung nag-start ka dito, paano ka ba nun? Kasi ako mga mens, nung nag-start ako nun, mahilig lang talaga ako magluto sa bahay. Ugali ko na yun. Magluluto ako sa bahay. Bibili kami ng 15 pesos na 2017 to ha. Medyo mura pa ang pagkain. Bibili kami ng 15 pesos na ulam. Gulay yun. Half na gulay. Kasi pag buo 30. Half na gulay. Tapos magsasaing lang kami ng kanin ng 1 kilo na bigas. Tumatagal sa akin ng mga kalahating linggo. Okay. Ako lang naman mag-isa nun. So mga mens, matipid ako nun. Kasi ang kinakain ko 15 lang a day. So sa 10 araw, 150 lang ang budget ko sa food. Tapos magkano lang ang bigas. Okay. Saan ka kumakain ng wala kang income? Nabanggit ko nga kanina. Wait lang mga miss, may tumatawag na bank. Wait lang ha. Hello? Okay. Ayan. So ito mga mens, no? Saan ka ba kumakain ng wala kang income? Kasi mga mens, yung iba kasi sa atin, sige, i-diretso ko yan. Bumibili ng sobra-sobra. Kunwari, nag-just for you. Kasi mga mens, na-witness ko yan. May mga leaders kami under organization na. At saka mga mens, huwag kayong buraot ha. Yung tipo, hoy, give me 5 ka na, magpakain ka naman. Hoy, just for you ka na, magpakain ka naman. Pinaghirapan nyo ng tao mga mens. Tapos ikaw natatamad-tamad at ikaw nahihigila-hilata lang, magpapalibre ka sa nag-just for you. Eh, kasalanan mo yan. Nasa Bible yan. Ang kamay ng tamad ay hindi pagpapalain. The hand of the diligent, may ganun-ganun na verse doon. Pero kung ikaw ay masipag, God will give you what is just. Eh kung tatamad-tamad ka,
kasalanan mo yan. Kaya mga mens, wag ganun ha. Putulin natin yung mindset. Baka sana naman walang ganun dito. Kasi meron sa amin dati, pag nag-give me 5, oy, magpapakain ako kasi nag-give me 5 ako. Oy, magja-just for you ako kasi magpapakain ako kasi nag-just for you ako. Binali namin yung mindset. Sabi namin, mens, hindi ka nag-just for you para magpakain. Nag-just for you ka para magamit mo sa business, i-celebrate mo dahil sa hardships mo, at tulungan mo ang pamilya mo. Okay? Kasi yung iba dyan, alam niyo yung mga galante kuno na tipong, oh, give me 5 ako ngayon, tara, kain tayo dito. Na, well, gusto lang naman niyang tulungan yung mga team niya. Walang problema kung team mo ang ititreat mo. Pero kung mga cross-line, mga barkada mo, mga ano, wala naman sa RQB mo at wala namang pakinabang, hindi yun kadamutan kasi nagsisimula ka pa lang. Okay? Hindi yun kadamutan kasi nagsisimula ka pa lang. Kapag ka level mo na si mentor may kahit ilibre mo na buong IAM mo, okay lang. Kumbaga, payo lang yun. Kasi, maliit ang kawali mo. Ganito kasi yan mga mens. Kaya yung iba, nauubusan ng pera kasi maliit ang psychological wallet nila. Ano yung sabihin ng psychological wallet? Oh, sanay lang ako sa 1,000 ang laman ng wallet ko. Okay? Sanay lang ako na 1,000 ang laman ng wallet ko. Pero kapag ka 2,000 na to, kailangan magastos ko yung 1,000 kasi 1,000 lang ang sanay ako. Hindi pwedeng mag 2,000 to. So, iisip ka ng bibilhin, iisip ka ng gagastusin, hindi mo na iisip, isave. Ang sarap kaya mag-save mga men. So, nakaka-addict, oy, may 1,000 na ako, bukas may 2,000 na ako, bukas may ano na ako, ganun. Okay? Huwag bumili ng sobra-sobra. Okay, ito. You are the employee of your business. Ano ibig sabihin yan mga men? Consider your business as your boss. So, i-consider mo na yung business mo, boss ko yan. So, hindi ka tatamaring mag-work, hindi ka tatamaring mag-ano, kasi boss ko tong I am worldwide. Boss ko tong organization namin. Pinapasahod lang ako nito. Kasi pag ang mindset mo, akin to, ako head nito, ako ang owner ng team na to, feeling mo, empleyado mo yung mga leaders mo, which is not true. Okay? So mga mentors, very important sa atin na i-consider mo na yung negosyo natin ay boss mo. Okay? Kasi di ba pag sa boss natin, hindi mo naman babastusin ang boss. Pag alam mong may gagawin ka, gagawin mo. Pag alam mong may task ka, tatask mo. Hindi ka absent. Ganon din sa business. Huwag kang pa-absent-absent. Means, paano masasabing absent ako sa business? Masasabing absent ka sa business kapag ka ikaw ay hindi nagpo-post, hindi nag-I am 5, hindi ginagawa ang business. Ayun, absent ka nun. Okay? Forget about the income of your business. Ano ibig sabihin yan? Yung income mo, income yun ng business mo. Hindi mo yun income. Kasi yung iba, makita lang na may laman, bili na ng cellphone, bili na ng ganito, bili na ng ganon, etc. So on and so forth. Lahat ng pwedeng bilhin, bilhin. Which is, ang nangyayari, nauubos agad ang budget. Kaya sabi ko nga, live beyond your means lang. Okay? Wait lang mga mens ha, nag-chat yung leader ko. Okay, live beyond your means, hindi above your means. Okay, ito pa. Business money is not yours. Again, it's business money. Ano ibig sabihin nun? Kunwari, may income ka sa IAM, itabi mo. Alam niyo mga mens, ang mindset ko doon lagi, kunwari, nung nag-start ako ha, kaya nung bumili ako ng sports car, walang utang yun. Nung bumili ako ng sports car, ang down payment ko, almost 1M kasi brand new yun. Tapos kasama yung insurance and all, cash yun, cold cash, ipon ko lang. Ganon. Pero madami kasi dito sa atin mga mens, kumita na ng 2M, 3M, wala pa rin sports car kasi nahirapan siguro mag-ipon ng pera. Kaya ituturo ko sa inyo, paano ba nakakaipon ng ganon? Ginagawa ko nun mga men, syempre ngayon, it will not apply to me na. Kasi may mga bills na ako. Okay? Kasi may sports car ako, may property ako, may pondo akong tinitirhan, so on and so forth. Ganito mga mens. Nung nag start ako nun, ang goal ko, papasahuran ko lang yung sarili ko. Kunwari, jumasporyo ako sa IAM. Pag jumasporyo ako sa IAM, oh, may 100K ako, platinum just for you. Okay. Sa platinum just for you, kukuha lang ako ng 10,000. Lahat yun diretso sa bank account ko. Kasi kaya naman ako mabuhay sa 10,000 sa loob ng isang buwan. So lahat ng earnings ko, naiipon lang. Ganun. Basta ang pagkakasahin ko lang yung 10,000. Pag wala ng 10,000, hindi pwede. Next month na ako kukuha ulit. Ganun. Ganun. Ganun ako mga mens. Hindi ako yung
May pera pa ako dyan. Sige, kain tayo dito, kain hindi. May budget din ako. May budget din ako for pakain sa tao. May budget din ako for incentive. So lahat yun budgeted. Hindi pwedeng porke may ganitong malaking amount ka, gagastusin mo lahat. Okay? So ito, in my case, I make sure I only get 20% and of what's left and 80% savings. So ganito mga mens. Nung nag-i-start ako, 20% lang ang kinukuha ko. And then 80% savings na yun. Laging ganun. Kunwari, check ako ng 10,000, 2K lang akin dun. So, ang mindset ko, hataw pa kasi 2,000 lang ang income ko. Ganon. Ang lagi kong mindset mga mes, kunwari ngayon, ang income ko ngayong week dahil humataw kami sa Singapore, nasa 72. Sa 72, ang 10% nun, 7,000 times 2, 14. 14 lang ang kukunin ko, the rest is a save yun. Kung bayad-bayad na kasi ako sa bills ngayon, so lahat yun isi-save. So ang goal ko, kailangan ko humataw kasi 14K lang ang pera ko. Gets mga mens? So, hindi ko, ang iba kasi nako-complacent na, ay malaki cheque ko ngayon, tepepetics ako, hindi. Lagi mong, para kang para kang nagtatabi ng pera na hindi sa'yo. Ganun ang lagi mindset. At saka mga mens, mamaya, may share kong tip mamaya. Okay? Do not put your eggs on one basket. Ano ibig sabihin yan? Huwag mong ilalagay lahat ng itlog mo sa isang basket. So sabihin, ay, men, so magbi-business ba kami ng iba para marami kaming business? Hindi. Ang ibig kong sabihin, pag may blessings ka, kasi di ba meron tayong 13 ways of earnings. Okay. Meron tayong 13 ways, 15 ways pa nga of earnings. Alam mo mga mens, ang ginol ko doon, para hindi ko nagagalaw, nag-open ako ng bank accounts. Alam nyo, ang inopen ko na bank, kung bibilangin nyo to ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ang bank account ko mga mens. Kaya nga pag may nagsasend sa akin ng pera, mensang ko isa-send. Basta China Bank lang ang wala ako at AUB. Yun lang sinasabi ko. Basta ang wala lang ako ay China Bank at AUB. So, nung nag-start yan, puro maintaining balance ang laman, mga mens. Nalamanan ko lang 2,000, 3,000. Pero, masaya ako nun kasi sa maintaining balance itself, savings ko na yun. Di ba bawal mong galawin yung maintaining balance? O kung ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 10, 15. 15 yung mga nandyan. Sa 15 na yan, tig 2,000 na lang, may 30,000 ka pang maintaining balance lang. O di may savings ka na. Maintaining balance pa lang. Tama? Doon ako nag-start no, nababaliw ako sa maintaining balance. So ngayon mga mens, dumating yung point na nung nag-iipon ako noon, dumating yung point na dahil nga mahilig ako mag-ipon ng mag-ipon, ang ginawa ko, yung mga income ko sa benta nasa Metrobank. Siyempre nakakabenta din ako. So nasa Metrobank lahat, hindi ko gagalawin. Okay? Tapos, kapag ka ako'y Jumas for you, isi-separate ko yung mga Ginas for you ko, nasa BPI lahat. Yung mga income ko naman sa mga sa mga tawag dito, yung mga income ko naman sa weekly sales and all nandiyan sa BDO. Yun yung ko main ko na bank account BDO. So mens, ano ang ginagawa mo dun sa mga ibang bank account kung hindi kung tatlo lang ang ginagamit mo doon? Meron po ako diyang bank account na dalawa kasi ang BDO ko diyan mga mens. Dalawa ang BDO ko diyan. Yung isa, savings. Yung isa, doon pumapasok lahat ng pera na labas-masok sa business. Yung isang BDO, doon ako naglalagay ng panggastos ko lang. So doon lang ako kukuha ng panggastos ko. Kunwari, 'di ba, kumita ako ng 72,000 this week, yung 14K doon, ilalagay ko doon, doon lang ako kukuha sa ATM na yun. Kasi ano siya mga minsan, pakita ko sa inyo. Ito, ito, take wallet ko. Pagbukas mo, yan lahat yung ATM niya. Actually, kulang pa yan kasi yung mga credit card ko, iniwan ko kay Mentor Jeff kasi pinaswipe ko yung mga pay-in doon. Kinuha ko yung cash sa Singapore, pinaswipe ko para malaki ang palit. Ninegosyo din. Di ba pag pinapalit mo yung dollar dito, malaki. Kaya may dala-dala akong mga dollar, mga ments. Yung nakita niyo yung pinost ko, mga pay-in namin yun. Mga Singaporean dollar. So, ang ginagawa ko mga ments, itong ATM lang na to, ang gagamitin ko. Nasaan ba yung video ko ATM? Ito. Itong ATM lang na to, ang gagamitin ko para makakuha ng budget. So, hindi, alam mo yung dumarating sa point mga ments, na nakakalimutan kong may pera pala ako.
Ganun talaga. As in, nakakalimutan ko yung 15 bank accounts. Ang utak ko lang nasa BDO. So pag wala na akong laman doon, nanginginig na ako. Tapos nakakalimutan ko na yung mga pera ko doon sa ibang bank account. Kasi pag tiningnan mo mga mens, ang kinita ko dito sa business, almost 7M. 7M ko lang para hindi na ano. Pero almost mga 6.8 na po. So almost 7M na. Pag kinumpute mo mga mens yun, lahat yun na budget ko. Sample, ang sports car ko po ay 3M lang. So sa 6M na yun, na kinita kong yun, siguro mga half no napunta sa sports car. Yung iba doon napunta sa property, yung iba doon pinang budget ko lang. Nakita niyo mga mens, lahat yun budgeted. Kasi pag lumalaki ang income mo at wala ka napupundar, may mali sa ginagawa mo. So hanggang dumarating mga mens yung point na dahil nga marami akong eggs, yan, yung mga bank account na yan, pag nagdumating yung time na gipit, di ba dumarating yung time na ay kagipitan, wala pa akong pambayad ng bills. Pag tinignan ko yung mga iba kong bank account, ay may laman pala yung Metrobank ko, ay may laman pala yung BPI ko, nakakakuha ako ngayon ng pangbayad. Okay? So ang goal ko, humataw ulit para mapunan yung utang ko dun sa isa kong card, sa isa kong ATM. Gets mga mens. So talagang ano yan ha, matyagaan talaga siya na ano na ano kasi kailangan mga mens addict ka sa pag-iipon. Ito pa mga mens, ipakita ko sa inyo ha, wait lang. Off ko lang yung cam. Ito mga mens. Ayan, pwede nyo rin tong gawin. Alam niyo ba mga mens, nag-start ako dito. Meron akong meron ako ditong jewelry box, dito ko nilalagay mga gold. Sa ilalim niyan, para makita niyo live na totoo nangyari. Sa ilalim niyan, ano makikita niyo? Makikita niyo ba? Ayan, lumipad na. Puro 50 pesos. Nag-start ako January, kasi nakakita ako nung December ng ano, ito mga 50 mga mensa, tinan niyo. Nag-start ako January this year. Kasi nakakita ako nung December na 50 pesos challenge. Yung nag-claim sila ng 50 pesos dineposit sa bangko. Alam niyo mga mas iniipon ko lang lahat ng 50, lahat ng 50 pesos nilalagay ko dito. Bago ako pumunta ng Singapore, nakapag-deposit na ako ng 20,000. O, di ba? Pandagdag din yun. Kasi inakukuha ko yun pag may mga ganito mga mens ang ginagawa ko din. Ito pa intindig sa inyo. Ako ang nagpa-process ng shipping fee ng mga shipping fee tuloy ng mga shipping ng mga leaders namin abroad. Dahil pagdating sa pera ako po ay very corrective. Pero pagdating sa buhay hindi. Pagdating lang sa pera, corrective ako. Alam mo ba mga mens, ito pakita ko sa inyo ha. Meron akong standard na shipping fee na alam naman nila yon. Kasi syempre, hindi ako papayag na para kung inutus-utusan lang. So, kunwari, magpapaship kami, may standard kami na 200 per pouch, kahit na mga 150 lang siya, or ano, alam naman nila yon. In-explain ko naman sa kanila na pang gasolina, pang ganyan. Alam nyo ba na dahil sa kakaganon, wait lang, pakita ko sa inyo, shipping. Ito. Kaya dahil sa kakaganon mga mens, nililista ko talaga siya kung magkano yung nagpa-ship ako ngayon, magkano kinita ko, magkano kinita. Hanggang sa nagulat ako, nakaka 10K pala ako monthly, nakaka 15K pala ako monthly, ganun. Tapos ang ginagawa ko, isi-save ko naman yun doon sa East West Bank ko. So magugulat ako, naiipon ko na naiipon, may naman pala. Kasi pag makalat ka sa gamit, nakita mo may extra money ka, nagalaw mo na nagalaw, magulat ka na lang empty na. Okay mga men, so medyo matrabaho no? Kasi talagang i-check mo pero mga mens at least wala kang sakit ng ulo. Ganun ang ginagawa ko. Ito personal experience. Okay, ito pa mga mens. Ito pa ha, pakita ko sa inyo. Pag nagkakalaman na yung mga bank account ko, kunwari may laman na, nakikita ko may 50K, may ganyan. Di ba iniisip natin, saan ko kaya ilalagay na tutubo muna na ayoko tong galawin, ayoko tong ibili ng barley, gusto ko savings ko lang. Okay? So dahil sa kakanood ko din ng kay Chinkitan, kung ano mga pinapanood ko doon, yung mga safe investment, alam niyo mga mes, yung mga hard-earned money nyo, kunwari may car ka naman na, may sports car ka pa naman na, nag-iipon ka. Kunwari nag-iipon ka para sa next result mo. Instead na sa bank mo ilagay yung ipon mo, syempre mahirap maging liquid agad ang investment, lalo na when it comes to lupa. Kung lupa ang sasabihin ko. Alam niyo mga mens, nag-start ako sa gold. Gold is better than bank. At mga mens, hindi ka bibili ng gold sa brand new na gold. Sasabihin ng iba, nagigets ko na, sasabihin ng iba kasi nasabihan ako ng ibang mentors. Sabi ng ibang mentors, ano ba yan, hindi pa yaman sa subasta ka bumibili. Wala akong pakialam. Kasi ang habol ko, investment. Pag bibili ka sa Bulgari, bibili ka sa pakabili mo niyan, 100,000 mo nabili. Pag sinangla mo, 25,000 lang.
based on my experience. Kasi bumili ako sa Ongpin. Nung bumili ako sa Ongpin, nabili ko yung gold, sabi na natin 50,000, pag sinangla mo, 30K lang. Eh di lugi ka. Mag-aantay ka pa ng years. Eh kung ang goal mo lang naman is pang investment, alam niyo mga men, naghahanap talaga ako ng mga ano, yung mga sale na Cebuana Subasta sale, ano pa ba 'yun? What's that? Palawan Subasta sale. Kasi mga men, mga second hand na gold. So mga second hand, gamit na yon, ang ginagawa ko, binibili ko yon, kagaya nitong suot ko po, ito. Itong suot ko ay nabili ko to sa subasta sale ng, pina-appraise ko to nung pagdating ko ng Singapore. Nabili ko to sa subasta sale last year ng 86,000. Okay, nabili ko to. Sabi ko kaysa may pera ako na nasa bank, ilagay ko na lang sa gold. Alam niyo nung pina-appraise ko, sabi ko magkano na to kung isasangla? Alam mo kung magkano na? 86 ko lang nabili, di ba? Ngayon po, 93K na after 1 year. So, tumubo yung pera ko. Kasi kung nasa bank, ang 86 pesos thousand ko, next year, 86 pa din. Tapos, bumaba na ang value kasi nagmahal na ang gasolina, nagmahal na ang ganito, ganyan, ganun. Gets nyo? So, i-research yung mga ments. Para ma-hold mo ang value ng pera, best sa inflation ang gold. Best sa inflation ng gold. Kasi, nahahawakan niya yung value, tumataas pa siya per ano. So ngayon, kung gusto ko ng pera, dalhin ko lang sa sanglaan, 93K na to. Nasusuot ko pa, ingatan nyo lang, baka ma-hold up. Nagigets yung mga ments. Kasi ang gold considered siya as cash. Para siyang daladala mong cash na pag nagipit ka, punta ka lang Cebuana, agad-agad. Pagka kasi lupa, matagal magbenta ng lupa mga ments. Taon yan. Pero maganda ang income sa lupa. Gets nyo mga ments. Pamahal ng gold. Ganito, pag may sobra lang. Baka kasi isipin nyo, ay sabi ni Mentor NJ, mag-gold mo. Pag ikaw ay may car na, pag ikaw ay rank up na, pag may sports car ka na, kasi nung may sports car na ako, pinaggagawa ko itong mga ments. Kasi ito, investment ko to, pag kailangan ko na ng supercar, eh di, matatanggal ang mga gold natin. Gets nyo? Hindi yung wala ka pang resulta, inisip mo na yung gold. Kaya sabi ko nga sa inyo, para tayong kumakain ng ano dito, nag-start ako magaganyan, may sports car na ako. Nung wala pa akong sports car, hindi ako nag-gold na ganyan. Kasi nagpe-prepare ako pang pang supercar ko. Gets mga ments. So ngayon, kaya sabi ko nga hataw muna. Baka kasi yan ang unahin mo. Mga ments, kung gusto mong ma-hold yung value lang ng hard-earned money mo, maganda yung gold. Nga lang, huwag kayong bibili ng brand new. Ito po, bumili ako nito sa sa Singapore. Bumili ako ng gold. Nabili ko siya 55,000 sa pera natin. Ito 22 karat gold siya. Nung binili ko siya mga mens, may option doon sa Singapore kung brand new or second hand. Eh, ang ganda pa naman. At saka ang gold mga mens, pag dinala mo yun sa sanglaan, hindi ka tatanungin kung brand new or second hand yan. Tama? Pag dinala mo sa sanglaan, basta may gold ka, kaya may gasgas yan, kahit bingot yan, gramo ang labanan. So ako, wala akong pakialam doon. Ang kailangan ko yung value ng pera. So nabili ko to 55K lang kasi kung second hand siya mga mens. Kung bibilhin ko siya ng brand new, nasa 80K. Kasi nandun may tax. Walang tax pagka second hand. Pag may tax, pag brand new, may taxes mas mahal pa. Kasi may craftsmanship na binayaran. So, ganun mga men. Panoorin nyo, natutunan ko yan kay Chinkitan, kakanood ko sa kanya ng kung ano-ano. Pag medyo pinapanood ko yung paano mag-save, ganyan. Sabi niya, pinaka-the best bumili sa subasta. Bakit? Sa subasta kasi mababa nila binebenta. Tapos pag sinangla mo, pag sinangla mo siya, almost close kung magkano mo siya binenta. Kung pera lang ang habol mo. Kasi ang gold mga mens, wala kaming pakialam kung may gas-gas yan, kung luma yan, kung bago. Ang labanan, timbang. Ganun. Di ba pag sasanglaan, tatanungin ka ba, brand new ba yan? Second hand ba yan? Walang tatanong, basta ikikilo lang. Di ba kaya nga marami ang nananakawan ng gold kasi pag dinala sa sanglaan, nakaw ba yan? Hindi na tatanungin. Di ba? So doon ako nag-start, mga men. Kung gusto mo lang ma-hold ang value ng money mo. Okay. Better than time deposit. Imagine mo mga mens, 86,000 ito. Last May 24 ko to nabili, 2024. Tandang-tanda ko yun, pinost ko pa yun Wala pang 1 year. Nito lang chinek ko, 93 na. Oh, more than yun sa time deposit. Wala pang time deposit, bawal mong galawin. Ito, anytime pwede mong maging pera na. Parang kinwintas mo lang yung pera mo. Gets mo? So, pwede yun mga mens. Pwede doon na anytime madali siyang maging cash.
Kasi naalala ko nung pag nagigipit at kailangan for rank up, for ganyan, nagagamit ko siya. Pero never pa naman ako nagsangla. Kumbaga, yung pasangla pa lang, pero nagawa ng paraan. Ganon. So, ano siya? Nagagamit. Marami kayang nakapagpaaral dahil lang sa pagsasangla ng gold. Yung nanay ko nung nagpapaaral sa amin, nagsasangla ng gold, tapos tutubusin niya pag may sahod na. Para kasi siyang cash. Para siyang collateral. After 10 years, magulat ka times 2 na price niyan. Eh pag bumili ka ng mga gamit, pakalabas pa lang sa box, 50% depreciated na. Sample, car. 'Di ba ang car pagka binili natin 'yan? Pag hindi ka nag-IAM ha, baka sabihin na hindi na ako maglalabas ng kotse, nagde-depreciate pala ang car. Kaya ako lang sinabi yung car kasi yun yung best example ng depreciation. 'Di ba pag brand new ang car, paglabas mo pa lang sa kasa, mababa na presyo niyan kahit di mo pa nauupuan. 'Di ba? Kasi considered second hand na. Pero sa business kasi, ang car ay asset sa IAM Worldwide. Pero kung ikaw ay nag-work lang, liability 'yan. Pero pag nag-IAM ka, asset 'yan. Okay? Clear ba mga mens? Clear po? So, next. Good as cash and slowly acquire real properties. Oh, ito to mga mens. Alam niyo mga mens, ito to ha. Sabi nga sa akin ni Mentor Gene, nung nakausap ko sa Mentor Gene, sabi sa akin ni Mentor Gene, meron na daw akong pang supercar. Totoo mga men, share ko lang sa inyo ha. May pang supercar na tayo. Paano pang supercar? Pero hindi ko hawak yung cash. Ganito. Bago kasi ako bumili ng sports car, meron ako nung 800K. Bumili ako ng lupa. Down payment pa lang yun. Lupa. Kasi di ba nasunugan ako sa nakakaalam ng kwento. So medyo, to be honest, na-trauma talaga ako sa kotse. Yung parang ito na naman, masusunog na naman. Eh binayaran ko ng fully paid. Tapos after nun, nasunog lang. Okay? So, nagkaroon ako ng trauma sa car 2021. Pinaglalabas nila ako ng car. Huwag niyo tong gayahin kasi mali to. It's just my personal experience. So, nangyari kasi, parang na-trauma ako sa car. Bumili ako ng lupa, pasikreto. Hindi alam ng mga mentors. Nilabas ko lang nitong may sports car na. So, bumili ako ng lupa. Nabili ko lang siya 2.9. Okay, mga mens, 2.9 ko lang siya nabili. Tapos pre-selling pa yun, gubat-gubat pa, ganyan-ganyan. Yung wala pa talaga. Pre-selling, pagbibili kay pre-selling. That was 2021. Alam nyo ba, January 2025, etong January 2025, binalikan ako ng bank kasi pinasok ko siya sa financing, yung remaining balance. Kasi hindi ko pa naman siya fully paid lahat eh. Siguro ang mga naibayad ko pa lang 1.5M. Meron pa akong mga 1M or 1 or 2M na balance. Kasi almost 3M siya eh, 2.9. Minamonthlyhan ko siya sa bank. Alam niyo mga mens, pina-appraise ko. Sabi ko, magkano na po ang value nito ngayon? Alam mo kung magkano? Kasi ina-appraise ng bank yan eh, kasi developed na yung Anyana. If you're familiar with Antel sa Cavite, Antel Grand Village, doon ako nakakuha. Pwede kasi doon lupa lang. Pwedeng hindi mo patayuan. Alam niyo mga mens, dahil natayuan na siya, okay na. Ano na siya ngayon? 6M. 6M. Tapos ngayong December, magtataas siya, magiging 7M. Kaya sabi ko nga kay Mentor Gene, ready na pala ang pang down payment ko sa supercar. Kailangan ko lang itong maibenta. Nagets nyo? Nabili ko lang 2.9, after ilang years, doble na yung presyo, okay. So, preparation ko siya for supercar. Para hindi na ako mahirapang maghanap ng down payment for supercar. Gets nyo mga mens? So, very important na, ano siya mga mens ha? Planado yan sa akin. Planado na ito, gagamitin ko to for ganito. Kasi sinusundan ko yung formula. Okay? Formula natin. Car, sports car, supercar, house, and lot. Okay? So, ganito mga men. Sabi ko, may hirapan ako mag-ipon ng 6M to 7M na down payment sa supercar. Ilupa ko na lang. After ilang years, tutubo to. Pag nabenta ko yan ng cash, mayroon na. Gets ni mga men. So, ganun ang ginagawa ko. Parang, I use the money kaysa patulungin ko sa bank na papaikot ko siya. Okay? Sabi ko nga, planning ahead is very important. Dapat may plano ka. Ito, avoid personal loans. Ito na. Alam niyo mga mens, sino na nakarinig na ng story ko dito? Nakapag-sharing na ba ako ng story ko dito? Taas ang kamay. Kasi dati din ako nabaon sa utang nung nasunugan ako ng car, ganyan-ganyan. Ang inuna ko talaga magbayad ng utang. Inuna ko talaga magbayad ng utang and everything falls into proper places. Kaya huwag na huwag kang magpa-personal loan. Ito, mako-comfort ka. Kunwari, ay wala akong pang monthly. Wala akong panggalaw. Utangan ko nga sa mentor na Yomi, upline ko naman yan. Paano ka pahat? Hindi na ako ahataw. May mentor na Yomi naman ako nahihiraman eh. Tama?
Hindi na ako hataw. May nanay naman akong mauutangan eh. May tatay naman akong mauutangan eh. Hindi na ako hataw. Nasa akin ang product ng mga leader ko. May nagme-maintenance. Ipasok ko na lang, ibigay ko na lang yung product nila. Hindi ko ipapasok ang maintenance. May cash na ako. O bato-bato sa langit. Tamaan, wag magalit. Sino ang nangyari yun? Hindi pinasok ang mga maintenance. At kinanya ang pera. At ang binigay product ng iba. May ganyan ba din sa inyo? Lolobo yan mga mens. Pag ganyan ang ginawa mo, oh, 20K maintenance, hindi mo pinasok, binigyan mo 40 barley, tama. Eh ngayon, walang-wala ka nga, nagalaw mo na yung 20,000. Hindi mo pa nababayaran yung 40 barley. Saan ka na naman kukuha ng pambayad doon sa 40 barley? Eh may bills ka na naman ulit next month. Ay di magulat ka na lang, lubog ka na sa utang. Magulat ka na lang, terminated ka na dahil nagalaw mo na yung mga product ng iba. Kasi pag may option ka na may magagalaw ka at may makukuha ka, hindi ka hahataw. Alam niyo mga ments, ang tao, likas na sa tao ang survival instinct. Kung walang-wala ka, makakagawa ka ng paraan. Hindi sa masamang paraan, iwan kita sa disyerto, makakagawa ka ng paraan para makahanap ka ng tubig dyan. Makakagawa ka ng paraan para makaalis dyan. Ganun din. Pagka nasa delikadong sitwasyon ka, gawin mo motivation yan para makapag-DR ka, makabenta ka. Hindi para gumalaw ng product ng iba. Kasi alam niyo mga mens, curse yan. Nasimulan sa, ganito yan. Lahat ng bagay na hindi pinaalam, anong tawag doon? Sige nga mga mens, tingnan ko kung anong sagot nyo. Lahat ng bagay na hindi ipinaalam, kunwari, may product dyan, ginalaw ko, binenta ko muna, akin muna yun. Anong tawag doon? Sige nga, tingnan natin ha. Pakikialam. Very good. Nakaw. Pag nanakaw yan. Oh, di ba sinabi sa Biblia, sa Bible, huwag kang magnanakaw. Tama? Kasi mga mens, kung may paalam yan, hindi yan nakaw, hiram yun. Tama? Ang magnanakaw ba, ang holdupper ba, magpapaalam, huy, wait lang ha, hold upin kita bukas ha, ready ka na, maglabas ka cash dun ha, para madali kitang ma-hold up. May ganun, may ganun ba? Di ba pag hold upin, bahala na lang yan, hahablutin na lang lahat. Ganun din ang ginawa mo. Hinablot mo na lang yung product ng iba nang walang paalam ng iba. Pag nangyari yung mga mens, tingin mo ang mga masasamang kasamaan yun o kabutihan? Sige nga, sagot tayo. Kasamaan ba yon o kabutihan? Sige nga mga men, sagot kayo. Kasamaan ba siya o kabutihan? Kayo ang sumagot ha, hindi ako. Para baka sabihin nyo, grabe naman si Mentor NJ magsalita. Kayo nagsabi niyan. Oh. Ang sabi ng survey ay kasamaan. O ang tanong, ang kasamaan ba pinagpapala ng Diyos? Oo, hindi. O. Sige mga mens ha, kayo ang sumasagot niyan, hindi ako. Kahit sa inyo galing yan. O hindi. Ngayon, kung nasa ganyan sitwasyon ka, kaya ka hindi pinagpapala according sa survey, hindi according sa akin, parang kay Dingdong Dantes, no? According sa survey, is dahil nasa kasalanan ka o nasa curse ka. Kaya ang hirap mong umahon kasi baon ka na, nagnakaw ka pa, lalong malayo. Alam niyo mga mens, share ko lang no, bago ako pumunta ng Singapore, meron akong basta hindi ko na lang papangalanan. Merong may magbabayad dapat sa akin pero hindi sila nagbayad. Alam mo nangyari? Binigyan ako ni Lord ng Jade. Galing no? 20,000 na commission, hit ko pa yung incentive. Eh yung nanghiram sa akin, ano nangyari? Ngayon nanghihiram ulit. Oh, kita nyo? Hindi man bayaran ka ng tao, si Lord ang magbabayad sa iyo. Pero matakot ka pag ninakawan mo ang kapwa mo kasi sabi nga, kung anong gawin mo sa kapwa mo, ginawa mo rin sa kanya. So pag nanguha ka ng product ng iba, para mo na rin ninakawan si Lord, lalo kang hindi mabibilis. Kaya ako mga minsan, hindi ako takot nakawan. Sige, kunin nyo pa lahat. Kunin nyo lahat. Makikita nyo paano ko aangat at paano kayo babagsak. Kasi si Lord ang kalaban mo, hindi ako. Tama mga mens. Kaya always choose right. Alright? Oh, magbawas na lang kaysa umutang. Paano magbawas? Eh di ibenta mo cellphone mo, ibenta mo iPad mo, ibenta mo ginto mo, ibenta mo bag mo, ibenta mo asawa mo, kapatid mo, at lahat ng kagalit mo. Magbawas ka na lang. Kaysa may utang kasi mga mens, alam mo ba?
Kapag may utang ka daw sa isang tao, curse yun. Under ka niya. Parang nasa Bible yun eh. You are the slave of the borrower, of the lender. Ang borrower ay slave ng lender. Gusto mo ba maging slave ka? O, tapusin mo bayad mo. Alam mo, meron akong business partner, nabaon siya sa utang, nasira siya sa organization namin. Alam ko, sinare ko yun sa Blast eh. Pero alam mo, nagbabayad siya, may utang siya sa akin 70,000. Alam mo, 1 year siya nagbabayad, naka 40K siya. Alam mo magkano binabayad niya? 100, 500, 1,000 every week. Alam mo, nakaipon siya ng 40K. Alam mo, yung mga mens almost paid na. Ngayon, nabibless siya. May mga pay-in, may production, may benta. Ganun, pag intentional. Alam mo mga mens, kung magbabayad ka naman, kaya talaga. Kahit 100,000 pa ang utang mo. Anong gagawin mo? Bayaran mo 50 pesos. Eh, itong ginagawa ko, 50 pesos, 50 pesos, pambayad mo ng utang. Malaki ba yun? Di ko nga nararamdaman na nababawasan ako ng 50 pesos eh. Kung gusto mo talaga meron, ipunin mo yung 50 na yan. Magulat ka, may 20K ka na o bayad ka na. Gets? Kung intentional ka talagang magbabayad, blessing will follow. Walang ibang sekreto mga mens. Etong mentoring na to, isa lang ang sasabihin ko. Kaya tayo nahihirapan sa finances, palautang ka. Kaya ka nahihirapan sa finances, palakuha ka ng product ng iba. Kaya ka nahihirapan sa finances kasi mali ang ginagawa mo. Yun lang yun. Dun lang iikot yun. Siguro reminder ito, kaya ako nandito, pinapadaloy ni Lord yung message na ayus-ayusin natin ang buhay. At lalo na mga mens, wag na wag ka mangungutang sa downline mo. Ikaw nga ang mentor. Ikaw, mentor ka, mentor? Mentor sa ngungutang, ano yun? Mentor ng utangan, ganun? Wag na wag ka mangungutang sa downline mo mga mens. Major ano yan? Major sin yan. Ikaw dapat ang above sa leader mo. Paano maniniwala ang downline mo sa'yo na yayaman tayo dito yung upline ko nga nangungutang sa downline? Tama, mali. O kayo ulit sumagot. Hindi ako ang sasagot niyan. Tama, mali. O, kayo sumagot niyan, hindi ako. Kaya huwag na huwag kayong mangungutang sa downline mga mates. Mortal sin yan. Umutang ka na lang sa bangko para sa bangko kami problema, wag sa ibang tao. 'Di ba? O ito pa. O, to, basahin natin to. If you find it easy to borrow from others, don't make it hard for them to collect. You never know the sacrifice or struggles they went through just to help you. Don't use your relationship, whether as a friend, childhood companion, relative, sibling, or partner, as collateral. No excuses. Always fulfill your obligations on time. Don't be shameless. Remember, the money you borrowed was hard-earned. And the money and how you handle this reflects your responsibility and trustworthiness. Don't risk someone's trust just to solve your personal problems. Always keep in mind losing their trust is far worse than losing money. Settle things before they get out of your hand. Let's not be a burden to others. Sabi nga dito, oh, ang pera napapalitan pero ang tiwala ang hirap ibalik. Tama, tama. Mga mens, nung pinahiram ka, mangyak-ngiyak ka, nung magbabayad ka, hindi ka na nagparamdam. Tingin mo, ibibless ka? Tapos nangangarap ka ng just for you? Nangangarap ka ng Give Me Five? Nangangarap ka ng Hong Kong? Kung ako ang Diyos, hindi kita papahitin yan. Kaya ka hindi nakakahit, kaya ka nagagaganyan, kaya ka nababaon ng todo kasi nga makasalanan ka. Sino dito ang may anak? Pag ba yung anak mo nangungupit sa'yo, gusto mong mag-prosper pa siya? Di ba ang gusto mo paluin siya? Kaya ka nadadown lalo dahil nandiyan ka. Tama o mali? Kayo ulit ang sumagot. Baka kasi mali ako. No. Baka kasi mali ako. Ito lang naman post na ito ay may 4.3 likes. 4.3K likes. At may 9.9K shares. So, ang daming nakarelate. Tama mga mens. Alam mo mga mens, huwag kang mag-expect ng blessing. Diretsahan na ha. Wait lang, lobat ng laptop natin. Ang mahiwagang laptop na ang daming patalastas. Mag-update, malolobat. Ito, mga mens, tingnan mo ha, I will use my life as an example. Nautangan na naman ulit ako bago umalis ng Singapore. Partida, papunta pa ako Singapore noon. Alam mo yung kagastusan, ang mahal-mahal kaya sa Singapore, times 42. Ang isang meal, $30. Compute nyo ha, $30, 15 days ako doon mga mens. 15, oh, 15, $15 pinakamura, times 42. Isang meal ko mga mens, 630 pesos. Hindi kita.
630 pesos. Eh, times 3, kakain ka. Times 3, di ang meal ko sa isang araw, 1.8. Wala pang drinks yun. Ang drinks, $2,000, $2, $3. Ang $1.42. Ay, di ba dito ang tubig, 7 lang, yung bonus na water. Doon po, ano, $2. So, 100 plus ang drinks. Ang mahal, di ba? Sumal doon. So, alam mo yung, sabi ko nga kagastusan na pupunta ko, nangako siya, 1 week lang ibabalik niya. Tapos hindi binalik. O, si Lord na nagbalik. Binigyan ako ng DR na Jade. At siya, nahihirapan ngayon. 'Di ba? Sabi ko nga be intentional. Sige, nakawan nyo na nakawan ang kapwa nyo, Diyos ang kalaban nyo. Walang pala utang na yumaman. Naging millionaire, na sumikat. Wala. Kaya mga mens, at as much as possible, alam ng Diyos ang laman ng puso mo. Kung nagbabayad ka kahit pa 50-50 pesos, kausapin mo yung nautangan mo. Huwag yung tatakasan mo na lang. Kausapin mo yung nautangan mo. Mens, ito lang kasing kaya ko talaga pero ginagawa ko ng paraan pangkain na lang namin yung iba. Maintindihan ka naman nun, kaysa yung ni hi ni ho, wala. Tapos makikita mo na may ganyan kasi ako mga mens, yung mga nanghiram sa akin, parang nakaka-travel pa sila. Yung may ganun. Tapos magugulat ka, mens, ang blessing magfo-flow sa'yo. Ganun. Kaya ako din, alam mo yung pag may provision, imagine yung mga mens, ang problema ko na lang ngayon, dalawang mover. May DR na akong Jade, may dalawa pa akong DR na copper. I-mover ko na lang yung dalawang copper. Alam mo yung parang nararamdaman ko, may hit ko yung incentive na literal na free. Maintenance lang ang binayaran ko. Dahil may provision. Ang tawag sa provision, yung kahit anong gawin mo, ang bilis ng flow kasi may blessing ng Panginoon. Pero alam mo yung curse, kahit anong gawin mo, ang hindi ka makaahon na ahon, ang hirap mag-just for you, ang hirap mag-give 5, ang hirap magganyan kasi nga yung puso mo hindi align. Ang goal mo, pag nakakuha ka, pangkain mo, pangbayad sa ganyan, pero hindi mo naisip yung inutangan mo. The reason bakit ka binibless ni Lord, ganito lang yan. Ikaw tong, ikaw tong tao, ito yung nautangan mo. Okay, si Lord nandito sa taas. Kailangan ni Naomi, kunwari si Naomi to, ako to kunwari, ito si Lord. Kailangan ni Naomi ng pera, ibibless ko si NJ, kasi alam kong si NJ ay magbabayad kay Naomi. Papadaanin ko ang pera kay NJ. Okay. Nagbumuka ang palad ni NJ, nanghingi ng blessing kay Lord, nabigyan ng blessing ni Lord. Oh. Ibigay mo yan kay Naomi, yung cellphone na yan. Kunwari, blessing tong cellphone na to. Ibigay mo kay Naomi dahil kailangan ni Naomi yung perang yan. Pinadaan ko sa'yo, titest ko yung faith mo. Eh dahil nagdamot ka na, lalo kang kumimkim, lalo kang nag-close ng hands, eh may ibibigay palang iPad sa'yo si Lord, mas malaki. Eh dahil naka-close na yung hand mo, at ayaw mo nang bitawan yung binigay sa'yo, naharang ang blessing, na-curse ka pa kasi si Naomi na nangangailangan na dapat sa kanya yung cellphone, sa'yo yung iPad kasi bibigyan ka dahil bumuka na ulit yung di ba? Naka-close kanina, eto naka-open na, napunta dito. So ito naka-open na ulit. Ready ka na sana sa mas malaking blessing. Gets? Eh dahil na-tempt ka sa maliit na bagay, lalong walang binigay sa'yo si Lord. Madamot kang bata ka. Inuna mo yung sarili mo bago yung kaya nga kita binless para i-bless mo siya. Alam mo mga mens, nag-speak ako in behalf of my own experience. Dati akong baon sa utang. Ngayon mga mens, wala akong utang. Kasi si Lord nagpo-provide ng provision. Inuuna ko talaga, kaya ako to sinasabi kasi galing ako dyan. Hindi yung makapag-bang lang. Baka sabihin nyo, planado siguro to ni Mentor Naomi. No. Experience ko po yan. Ang pinatopic niya, financial management. Alam ko, na-topic ko na to sa Unstoppable. Baka sabihin nyo, nagpaparinig ako based yan sa personal ko na experience. Kaya ka nahihirapan kasi hindi mo binibigay yung para sa isang tao. Try nyo lang mga mens. Balikan nyo ako kung mali ako. Try mo lang. Ang tawag dyan, faith. Faith is something you cannot see. Kaya katakot na magbayad sa taong yun kasi ito na nga lang yung pera ko, baka lalo ako mawalan. Wala kang faith. Ang faith nga is something you cannot see. Hindi mo nakikita, hindi mo alam, pero pinapaniwalaan mo. Ang Diyos ba nakikita natin ngayon? Di ba hindi? Pero naniniwala ka. Pero hindi ka naniniwala na makakabayad ka ng utang at i-bless ka ni Lord dahil hawak mo na yung pera, baka wala na magbigay sa'yo. Eh di wala kang faith, joke lang pala yun. Clear mga mens? Naiintindihan po ba? Hindi po ako galit, pinapaintindi ko lang sa inyo yung illustration. Na kaya ka nandyan dahil curse. Nasa isang sumpa. Nasa isang bagwa ka. Mag-alay ka para wala ang sumpa. Kasi mga mens, iba ang provision. Ang provision mga mens, yung hindi ka hirap na hirap. Ang hirap kaya mag-DR ngayon mga mens. Ang binigay sa akin, 2 copper, 1 jade. Parang walang, nasa Singapore ako noon. At taga Pilipinas, lahat yung nag-join.
pinaprocess ko lang kay Jeff. Alam mo yun, eh di ba dito, bubuga ka na ng apoy, magpapa-incentive ka pa, o sige na, bigyan kita ng gantong barley, mag-jade ka lang, yung ganon. As in, very smooth. Ang tawag doon, provision. Nagpo-provide ang Lord. Clear mga ments. Kasi, pag ikaw nasa curse ka, malayo. Tingnan mo, yung mga, hindi ko alam kung sino, pero baka may kilala kayo. Kasi may kilala ako dyan. Basta dyan, may kilala ako. Hindi po dito sa team nyo ha. Basta may kilala ako sa buhay ko. Kung sino yung mga palautang lalong bumaon. Tama, tama. Tapos kung sino yung mga nagbabayad paunti-unti lalong umangat. Kaya nga yung iba na-terminate na eh. Kaya yun. Balikan nyo na lang kung mali ang sinasabi ko. Basta ganun yun. Yung palautang ka, bumaon ka lalo ng bumaon. Nasa curse ka eh. O, next. O, baka sabihin, grabe naman sa Mentor NJ. Patapos na po tayo mga mens. Okay. Don't show off if you can't show off. Oh, wag kang magpakitang gilas na yabang-yabangan kung hindi mo naman talaga kaya. Oh, ay kasama ko sa mentor, magpapamassage kami dahil rich mindset, magpapamassage din ako. Eh wala kang pang-pamassage. Eh di kukupit ako sa mga product para may pang-massage kami, ibebenta ko diyan sa mga reorder. O di nasa lifestyle ka. I am lifestyle, nagpapamassage kami. Para lang masabing in ka, para lang masabing kasali ka, ganyan. Eh, hindi naman talaga sa iyo yung pera, baka pag show off ka lang, yung yabang mo, walang paglagyan. Alam mo, wala ka ring paglalagyan pag na-terminate ka na. Walang paglalagyan ng poster mo. 'Di ba? So, mali yun. Huwag ka mag-show off kung hindi kaya. Huwag mag-hi ay, masabi lang na in ka. Hay, sasama kami sa ganyan. Alam mo yung, mga mens ito ha, hindi ko rin maintindihan. Kaya maraming, hindi ko minamind, pero marami ako na-witness na yep. Marami ako na-witness na yep na naghirap na ulit. Kasi just for real na maka-give me 5 lang, ang mga mentoring kaliwat ka ng Starbucks, ang mga mentoring kaliwat ka ng out of town, pwede naman mag-mentoring sa ano lang, dyan sa office. Pwede naman kasi may hawak silang pera ngayon. Gastos dito, gastos doon. Ang ending nga, mga nahatakan pa. O mga na-burnout pa yung iba. O sabihin yung mali ako. Di ba mga mens, pwede ka namang live beyond your means pag mentor may ka na X gastos. Lalo na humina ang sales ng IAM. O nung humina tayo, medyo humina-hina, ano nangyari? Nanginig. Nanginig ang mga mentors, ang mga walang ipon, lalo nanginig. Kaya mga mens, tinuturo yun sa tipaklong at sa langgam. Dapat nag-iimbak ka para pagdating ng meron talagang ganyang moment, yung mahinang moment, hindi ka manginig. Eh pag ubos-ubos biyaya ka, di ba mga mens? O ganon. O please, don't please your leaders. Ay, ililibre ko siya. Baka may masabi. Mga mens. Yan, yung may mentoring kami. Dapat libre na mentor na Yomi. Siya ang mentor eh. Mga mens, ilibre nyo na lang yung mentor nyo. Iisa lang yan. Anong gusto mo? Ilang kayo dito? 38. O, ilibre, ikaw palit kaya kayo. Ikaw man libre sa 38. 1,000 ang isa sa Samgyup. 38,000. Yung totoo. Bigyan ng responsibility. Kung alam mo naman na kaya mo, huwag ka na magpalibre. I-mindset kami mga mens, nanlilibre ako sa team once in a while, pero hindi ako nag-spoil. Minsan pag may mentoring, sinasabi ko, okay, KB ha, order tayo, split into two, naka-learning ka na nga eh. Ganon. Okay, kasi yung iba, wala na nga dahil nahihiya sa downline, ililibre pa. Huwag kayong puro bigay ng bigay ng bigay. Ginagawa yung tamad yung tao eh. Alam niyo mga mens ganito. Nung nagpunta kami ng Singapore, nagkukwentuhan kami ng nanay ko. Sabi ko sa mama ko, bakit kaya buti mama hindi ako nagaya doon sa mga ibang teacher kasi siya. May mga co-teacher siya na may asawang seaman, tapos yung mga anak nila gumraduate sa magagandang school, gumraduate sa mga mamahaling school. Tapos ngayon lahat mga tambay, mga nagsipag-anakan na, yung mga walang plano sa buhay. Tapos sabi ko, buti naging ganito ako, no? Yung parang nagsusumikap, ganyan-ganyan. Sabi kasi ng nanay ko, kasi nag-working student ka noon, tapos wala tayong pera, wala ka na mga asahan. So alam mo mga mens, realization ko doon, para sa mga may anak, kasi nakwento din ng nanay ko karamihan ng mga may anak na binigay ang lahat, tumamad yung mga anak. Kaya pangit pa lang, may ganong mindset ako napanood sa interview kay kuhang ko, something ganun. Mahilig kasi ako manood ng mga interview ni Cheching Kitan. Pangit pa lang, hindi ko pinanghihimasukan ang pagiging magulang natin mga mens, no? Pero pangit pa lang mindset yung magpapakahirap ako para hindi maranasan ng anak ko ang hirap. Alam niyo, tatamad yung anak niyo. Yung binigay mo lahat. Yung paglaki, pasaway, nag-drugs.
Promise. Alam mo, meron kaming pinsan, hindi ko na lang sasabihin, no? Meron kaming pinsan na, basta may pinsan kami na binigay ang lahat. Alam mo, nag-addict lang yung anak. Pero binigay lahat. Tapos kung sino pa yung, lasal pa yun ha, sabi ko nga doon sa tita ko sana ako na lang ang pinaglasal nyo. Kasi sa TIP lang ako gumraduate, working student pa. Alam mo yung mga ganon? Kasi bigay lahat. O ganon din sa downline. Pag lahat bigay mo, lahat provided mo, taken for granted. Paghirapan nila. Magme-mentoring tayo, KKB. Ililibre ko kayo. Mahit nyo mga incentive, libre ko kayo. Pero kung wala, KKB tayo, paghirapan nyo. Para namnamin, alam mo mga mens, pag naglabas ka ng pera at may nagme-mentoring, papakinggan mo. Sayang yung binili mo ng Starbucks. Sayang yung ibinili mo ng Samgyup. Pero kung libre lahat, kahit di mo pakinggan, libre lang naman yan. Tama, tama. Pag libre, madaling matake for granted. Ganun. Sabi dito, let them experience hirap kapag kita, totoo yan. Huwag po ibigay lahat. Dapat turuan ng anak paano. Oo, hindi yung bigay ng bigay. Tingnan nyo, karamihan ng bigay ng bigay, kinupitan lang yung anak, yung nanay, nag-addict pa. Mga ganun. Hindi ko nila lahat, pero majority ganun. Yung mga binigay ang lahat sa anak, tapos hindi kunwari mga OFW, tapos yung anak nandito, bigay lahat ng luho. Best example, hindi naman itinatanggi ni Mentor Nora. Kung kilala niyo si Mentor Nora, yung anak niya, bigay lahat ng luho dito sa Pilipinas, nagkaganon. So, pangit pala din yung ganun. Kailangan, bigyan natin sila ng reward. Kunwari, anak, taasan mo grade. Pag mataas grade, dagdag baon. Kasi ganun ako noon. Ang baon ko na nung college, nung high school, 20. Sabi ni mama, pag nag-honor student ka, magiging 100 yan. Ginol ko mag-honor student. Pero kung bigay mo lahat, ba't pa ako mag-honor student? Ang laki na ng baon ko, mas malaki pa sa valedictorian namin. Tama, tama. So kaya kailangan hindi bigay lahat. Pag bigay lahat, maabuso. Parang si Adan at si Eva, binigay lahat sa Garden of Eden. Anong nangyari? Inabuso pa. Best example yun. Okay? Ayan. Okay, next na tayo. May process. Kulang ka pa sa hataw, kaya kulang ka. Means, ginagawa ko naman yung sinasabi mo. Nagtitipid naman ako, ganito, ganyan, ganon, ganon. Wala ka naman yung titipirin kung hindi ka humataw kasi wala kang income. So, kulang ka pa sa hataw. Okay? Oh, get only 20% for you. Sabi ko nga kanina, count the 20% of your savings. That's the only amount you can spend. May ganyan akong mantra mga mens dati. Okay? Nung ang laki pa ng savings ko, syempre bumili ako ng sports car and all, tsaka property. Pero alam niyo ba mga mens, before ako bumili ng bagay, kunwari bibili ako ng LV, bumili ako nun ng mga LV noon, ng bag at saka ng wallet. Sabi ko, 20% lang dapat ng savings ko ang magastos. So kung meron akong 200,000 na LV, dapat may 1M ako na savings. Kasi 20% lang nito ang pwede kong gastusin. Kunwari, ang savings ko lang ngayon, 100,000, 20K lang ang pwede kong gastusin dito na pangluho. Ganon. So, hindi ako yung ubos-ubos biyaya na rich mindset, rich mindset. Alam niyo mga men, sa tagal ko sa business, nandyan na yung rich mindset. Pero karamihan ng kilala ko sa rich mindset, pagdating ng katapusan at kaka-rich mindset nila, nangutang din ng pang-monthly. Kasi proud ako mga men. Tanungin niyo si Mentor Jean. Sa tagal ko sa IAM, never pa ako nanghiram ng pera sa kanya. Never din ako naging sakit ng ulo ni Mentor Jean. At never din akong nagipit sa monthly. Ako pa nga ang hinihiraman ng iba. So kaya ako siya tinuturo para hindi ka maging burden sa iba. At saka ang sarap din kaya ng mga mens na wala kang, hindi mo, I mean, nakaplano ang lahat para bago ka pa maubusan, nakagawa ka na ng plan B, plan C. Hindi yung deadline na doon ka lang gagawa ng paraan. Tama mga mens. So ganun siya. Okay? Next. Ayan. Always empty my e-wallet. Lagi kong ine-empty yung e-wallet ko para lagi ako nagsistrive hard. Ang mindset ko is, wala na naman akong pera. So, lagi kong ine-empty yung e-wallet ko, mga mens. Empty ulit, empty. Lagi ako nag-withdraw every week para pag wala na ulit laman, hataw na ulit, zero na ulit laman eh. Ganon. Kasi pag marami yung laman mga mens, depende yan sa tao. Yung iba na motivate na malaking laman ng e-wallet, ako hindi. Pag maliit ang laman ng e-wallet ko, kailangan kong humataw ulit. And do not be satisfied. Okay? Huwag kang maging satisfied. Always consider yourself as poor. Always look up to the top mentor, to small laude, to other successful. Minsan kasi pag inisip mo, ay may car na ako, may successful ako, hindi pa. Think out of the box. Tingnan mo yung mga taong mas malayo sa'yo. So, ako lagi kong tinitingnan, si Mentor May, ang layo ko pa kay Mentor May, kulang pa. Ganon. Huwag kang masatisfy dahil lang sa just for you, give me 5 mo. Okay? 6 months to 1 year. Ito ang kailangan natin pag-ipunan mga mens. Dapat meron kang emergency fund. Kasi sa totoo lang, nung humina po ang IAM, emergency fund ang bumuno sa akin.
ang tumulong sa akin. So emergency fund, 6 months to 1 year na balance mo na, kung wala mang sales, may buff ako. Para hindi ako, kasi ang hirap mga mens ng, ayaw ko ng feeling ulit na wala kang pang monthly, wala kang pambayad, tapos yung utak mo, imbis na humataw, ang isip mo nasa bayarin, hindi ka lalo makahataw. Ang hirap kaya humataw pag ang dami mong iniisip na bayarin. Mas maganda yung free ang mind mo, tapos magkasakit ka pa. 'Di ba? So, ayun. And para bawas stress, bawas abere sa ibang tao, pag umutang ka, slave ka sa inutangan mo para hindi ka magkautang. Okay, Proverbs 22 verse 7. The rich rules over the poor and the borrower is the slave of the lender. Ngayon, kung may utang ka pala, slave ka pala. Real talk. Pag may utang ka pala, sabi sa Proverbs, awayin nyo si Lord. Siya naglagay niyan, di ako. Kinapi-paste ko lang. So pag pala may utang ka, slave ka. Ay, ayoko maging slave. Hi, ay si MJ. Ayoko. Lalo nang hindi ako mangungutang sa downline ko. Downline ko nga yan, naging slave pa ako ng downline ko. 'Di ba? Oh, ito. It is not how much you earn. It is how much you acquired and save. Sabi ko nga sa inyo, hindi yan paramihan ng in-income. Sabihin na natin, nag 20 million circle ka sa IAM, nag 30 million, tapos wala ka na ipon, wala din yun. Daig ka ng 1M circle pero ang daming naipundar. Nakapag-car, nakapag invest ng ganito, ganyan, ganun. Gets nyo? Kaya sabi ko nga, alagaan nyo yung pera. Hindi yung dawaksa-dawaksa. Kasi marami dyan, magtingin kayo dyan, marami dyan na lumaki ang income, 10 million and up na, pero ayun, ayoko na magsalita. Okay, ayan. Sabi nga ni VP, ani Mentor Pitch, sino dito yung 6M circle na, tas wala pang supercar? Nako, kahit sports car, wala pa. Saan na pupunta ang mga kinita? Ibalik mo muna sa business, huwag gastos agad. Ayan ang sinasabi ko mga mens. Ang car kasi natin is investment natin yun sa business. Kaya nga yung pera ko, pinalawak ko siya sa mga investment na gold, lupa, kasi gagamitin ko siya for supercar. Kesa magastos ko pa. Okay? Kaya kung 6M circle ka na at wala ka pang sports car or supercar, may mali. Kasi si Mentor Pitch, naka 6M lang, naka Audi na. Oh, Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will be not there will be not that there will not be room enough to store it. Mga mens, nagtatights ba kayo? Maganda mga mens, nagtatights ka. Kasi magugulat ka, 10% ng iyong income ibigay mo sa church, magulat ka, extend ang pera mo. Kung hindi mo kaya ang tithes, offering. Offering. Kung ano yung masaya sa puso mo as of the moment, yun ang ibigay mo, blessings will follow. Because God loves a cheerful giver. Romans 13 verse 8, let no debt remain outstanding. Si Lord nagsabi nito. Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law. So dapat pala walang utang na nantitirang outstanding. Ang utang lang natin is yung pagmamahal sa kapwa. O hindi mo na nga minahal yung inutangan mo, tinataguan mo pa, hindi mo pa binabayaran. Ay, di nasa curse ka. Wala ka dyan sa, has fulfilled the law. Hindi mo finulfilled yung law, kaya ang blessing sa'yo, block. Ganun yun. Kaya ang blessing sa'yo, nabablock. Psalms 3, pagalitan nyo si Lord kung puro Bible verse ang nakikita nyo. Psalms 37, verse 16 to 17, better the little than the righteous than have the wealth of many wicked. Okay na yung onti lang ang income mo. Basta righteous ka, kaysa naman ang dami mong income, mali naman ang ginagawa mo. Okay? Sabi pa dito, for the power of the wicked will be broken, but the Lord upholds the righteous. O, yun yung sinasabi ko sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, may umutang sa akin, nagka-jade pa ako, nagka-tuano siya, lalong na down. Ganun yun. Kaya pag gumagawa ka ng masama sa kapwa, hindi man sa'yo babalik sa pamilya mo. Okay? At saka paano pag namatay ka, di sa impyerno ka pupunta? Tama-tama. Ang hirap kaya nun, susunugin ka forever. Ang dami mong consequences. Kaya isip-isip tayo mga mens. Ang buhay natin, mabilis lang. Mamaya ma-aksidente ka dyan. Proverbs 13 verse 11.
Dishonest money dwindles away. But whoever gathers money little by little makes it grow. Ayan. Pag hindi ka honest sa money, pinadala ka, mens, hindi ko pa nare-receive yung padala mo, yung pala nagastos mo na. Mens, eto po yung shipping. Gumawa ka pa ng peking resibo. Pero ang shipping pala, ito lang. Tama? Babalik din yan lahat sa iyo. Okay. Meron akong in-interview na multimillionaire. Alam mo ang sabi niya sa akin, huwag kang tamad. Kasi meron akong DR na multimillionaire. Marami siyang businesses. Tinanong ko siya, ano ba sikreto mo? Bakit ganyan kakayaman? Kasi mayaman talaga sila. Like mga pavilion na. Yung ganong level. Nakakabili sila ng mga building, mga ganong level. Sabi ko, ano bang ginagawa mo? Ba't ka pa nag-I-am? Sabi niya, huwag kang tamad. Wake up early. Alam mo yung taong yan? Alam ko gumigising siya 7 a.m. gising na. Kaya sa inyo kung tulog-tulog pa kayo ng 10, naku, naku, may iwanan kayo ng blessing. 'Di ba pag tamad, pag late na nagigising, late na rin ang blessing. Diversify. Ibig sabihin ng diversify, our mind would not be the same after 40 years. Those who are beyond 40 don't lose hope. Ibig sabihin ng diversify is yung kagaya ng ginagawa ko. O yung ganitong income dito, yung ganyan, ganun. O, meron tayong just for you, meron tayong give me five, meron tayong direct, meron tayong selling. Pwede gawin mo lahat, hindi yung men's weakness ko kasi ang pagdi-DR. Naku, kalokohan yan. Mindset mo na kasi yung utak mo na weakness mo yun. Walang weakness, lahat na papag-aralan. Okay? Goal is to retire early and enjoy. Ang goal mo is mag-retire ka ng maaga and makapag-enjoy ka. Huwag tambay-tambay. Yung mga mens, kami nga hindi tumitigil eh. Kayo pa ba? So, huwag kayong tatambay-tambay. Hataw kung hataw. Be healthy. Maging active ka. 30 minutes jogging and it will not ruin your schedule. Iba pa rin pag healthy. Ani natin ang yaman kung patay naman ang kabayo, di ba? And avoid vices and YOLO. Alam mo mga mens, mahirap yumaman kung ito ay may bisyo. Kaya kung may bisyo ka, iwas-iwasan mo na ang pag-yosi, pag-inom ng alak. Bakit? Magkano isang kahan ng yosi? Ipunin mo yan. Ako nga 50-50 iniipon ko eh. Kung ako nag-yosi, di wala akong 50-50 ganito. Umiksi na ang buhay mo, nagastosan ka pa. O, kalokohan yan. Kalokohan na yan. Umiksi na ang buhay mo, nag-asusan ka pa at ang mahirap doon, nasaktan ka pa. Bakit? Pag nagkalang cancer ka, masaya ba? Di ba lahat na naglalang cancer, umiinda sa sakit, namamayat, nagmumukhang zombie? O isip-isipin niyo muna yung mga nakukuha niyong pleasure sa yosi ngayon, baka in the future, mas mahirapan ka. At hindi lang yun, sakim ka. Bakit ka sakim? Parents mo din or family mo rin ang magsasuffer pag nagkasakit ka. Alam mo yung ang mga kakapamilya mo, ang healthy-healthy, nag-iingat, tas ikaw nagkasakit, lang namang itapong ka na lang sa ilog. O, pag nagkasakit ka, ano sasabihin ng kapitbahay? Tapo na namin yan, may cancer na. Hindi ka rin matitiis. Ngayon, ang family member mo, nagkabaon-baon sa utang, matulungan ka lang, sakim ka. Kasi inisip mo lang sarili mo, wala kang iniisip kung mahirapan yung iba o hindi. Tama. Okay, and pag mahina ang sales, normal yan. Dapat may savings ka para save. Okay? Ayun lang mga mens. Thank you so much. And God bless. May natutunan ba? Hindi po tayo galit mga mens. Ganun lang talaga. No? Para matauhan po tayo. No, yun lang. Thank you so much. By the way, my name is baka habang nagrararat ako doon, nag-unfollow na lahat. Unfollow, unfollow, unfollow. Mga mets, ha? Hindi na nga ito bayad, yun na lang hinihingi ko, yung pag-follow nyo. Nag-unfollow lahat, nabawasan ako ng 38 followers, classmate. Okay, so, ayun lang, ayun lang mga mens, and thank you so much. Ayan, thank you so much, Mentor AJ. Hindi po, mens, hindi ma-unfollow, madadagdagan po sa sobrang ang daming learning natutunan po ngayon sa araw na to, mga mentors, di ba po? Ang daming learning. Salamat po, Mentor NJ, sa buhay niyo po at nadagdagan na naman ng aming kaalaman, no? At maraming bagong natututunan kami ngayon, sa totoo lang po. So, thank you so much. So, before that, no, Mentor NJ, baka mayroong gusto pong mag-question sa inyo, no? Kahit tatlo lamang po, pero picture po muna tayo para hindi tayo mabawasan. Mentor Annie, pwede po ba, Mens? Andyan po ba si Mentor Annie? Ay, Mentor Mark, nasa school po ata si Mentor Annie. Kaya na-meeting morning ako na po, andito po ako sa bahay. Thank you. Uwi na po kanina. Ayan. Ay, nakauwi ka na po. Wait lang po. No? Ano ko lang po si Mentor Nel. Wait.
Ayan, Mentor Nel, may sign po. Okay, 1, 2, 3. And Mentor, wait lang. Mentor na Yubi. Ayan, may sign po Ate Mens. May sign po Mentor Nel. Ate Mens, orong ka konti. Hindi makita yung kamay mo. Putol. Hindi, si Mentor na Yumi. Ayan. Sign po. And mga mentors, gali-review po sa mga kaya pong mag-open cam. Pa-open cam po tayo mga mentors para po makapag-picture po tayo mentor nil, no? Ayan, 2 slides po tayo mga mentors. Sige po, habol po sa mga kaya pong mag-open cam. Ayan. Mentor, sino to? Tabuan. Madilim po, ate men. Naka-open cam po pero wala pong muka. Sige po, mentors. 1, 2, 3. And design lang po, no? 2 slides po tayo. Ayan. Okay na po. Thank you po. Balik na po sa inyo, mentor na Yumi. Thank you so much, Mentor Ann. So, ayan mga mentors. So, pagkakataon na po natin na tanong kay Mentor NJ kung meron po tayong katanungan sa kanya para po madagdagan or maisabi din po natin no, kung ano po yung natutunan natin sa kanya. So, raise your hands lang po mga mens kung sino pong may gusto. Meron po ba? Sulit na po ba lahat, mga mentors? Ayan, si Mentor Edward. Sige, Kuya Mens, go ahead po. Wala nagtataas ng kamay eh. Kaya ako na. Amazing morning po sa lahat. Mentor NJ, grabe no. Actually, si Mentor NJ po, simula't simula pa nung nag-uumpisa po ako sa I Am Worldwide. Actually, wala pa ako sa I Am Worldwide. Nakita ko na po negosyanteng singkit. So followers na po ako niya noon-noon pa. Hindi ko pa alam Ba't ang di I mo Am pa nag Worldwide. nun? Ba't di ka sa akin nag-join follower pa rin? So, yun po yung ano, marami ako natututunan sa kanya pagka ano, isa sa naririnig ko na nagtuturo talaga. Lalo sa mga simpleng life lesson, talagang isa ako sa nagiging ano niya. So, natutuwa po ako. Ang ganda ng topic mo, grabe. Marami pong tinamaan. Ako, isa po ako sa tinamaan. Grabe po yan kasi tama po. Um, Ang tao po kasi talaga is unang-una, tama yung sabi mo kanina, s- madalas yung survival mode kapag kayong end of the month na yung oras na lang ano, well, syempre gagawa at gagawa ng paraan yan para hindi mahatak ang mga bagay na meron siya o meron ako. So gagawa ng ano. Pero hindi dahil narinig namin yan is para kami magalit sa'yo. Narinig namin yan dahil ibinigay ni Lord yung pagkakataon na, oh, ito Edward, nasa curse ka pala, kailangan umalis sa curse. Kailangan mo pumunta doon sa provision. Kasi ang galing eh, no? Totoo yung sinabi mo, kapag ka meron kang ibang tao na pinahihirapan, dahil yung taong yun naghirap para ibigay sa'yo, tapos ikaw nagpapahirap doon sa tao na yun, nasa curse ka. So paano ka nga bibigyan ng blessing kung ikaw mismo nagpapahirap sa ibang tao? So totoo, kailangan talaga natin umalis sa curse. Kaya nga minsan ang sabi natin, bakit wala akong pay-in? Minsan sabi natin, bakit parang ang hirap ng dating ng blessing sa atin? Kasi totoo naman eh. Kailangan natin maging blessing sa iba. Yes, totoo yung sinabi natin na nung manghiram tayo, hindi ka pinahirapan eh. Pero nung magbabayad ka na, doon na tayo nagpapahirap. Kasi bakit? Pinaghirapan din niya yun eh, pera yun eh. Di ba? So, thank you, Mentor NJ. I hope sa mga tao na nandito, matuto tayo na palakihin natin yung negosyo natin the way na tama. Hindi palakihin yung negosyo na magpahirap tayo sa iba. Kailangan ibigay natin yung pagkakataon na
na maging blessing din tayo talaga sa iba. So yun yung maganda. So may question po ako. Ngayon kapag ka may mga leaders ka na under your organization, ano po yung tamang mindset para mas maintindihan nila na tawag dito, kailangan mong umalis sa curse, kailangan pumunta sa provision. So papaano mo po napapabago yung mindset ng tao na yun? Kasi sa totoo lang, kung tutuusin, alam ko po ang daming tao na nahahatakan ng sasakyan dito sa IM Worldwide. Hindi na po ako magsisinungaling. Marami po. So, ano ang kailangan nating mindset doon sa mga tao na yun para at least from curse to provision? Maraming salamat po, Mentor NJ. Actually, mga mens ngayon, nag-ano na kami, hindi na kami basta kasi before, nung mga 2022, ang dami naglabas ng car. 2022, 2023, and then naglabasan lang naman yung ganitong mga problem last year. And then, finigure out namin. Kasi before, ganun din yung mga leaders namin, mens eh. Tapos, ang ginagawa ko dati, ang mindset ko before pa, which is wrong mindset. Ang mindset ko before, pag may promo, hindi na kayo lalapit kay Mentor May. Kay NJ pa lang, sold na. Kaya ganun. Never kami nakahiram kay Mentor Jean, Mentor Arian, kay Mentor May lang pag todo na. Tapos sa akin pa lang tapos na yung promo. Parang ako ang nagpapaluwal. Which is mali pala. Kasi noon ko yun kasi ano talaga ako eh. Pag hiniraman ako, madali lang ako magpahiram noon. Ngayon, ang ginawa namin, mens, especially sa mga cars, at saka yung mga maglalabas na yan, before talaga maglabas, ino-orient na namin ngayon. Dati kasi, ang mindset namin, o sige, maglabas ka lang ng mag-just for you ka na, labas na, kahit walang savings yung tao. Kasi mga mens, ako nandun na tayo sa ipupush mo yung tao. Kasi may mga mentors din naman na walang-wala pero nailaban nila yung car. Pero lagi nating tandaan na si Juan ay hindi kapares ni Pedro. Si Juan ay pwedeng madamot, si Pedro ay pwedeng mapagbigay. Si Juan ay pwedeng madamdamin, si Pedro ay pwedeng palaban. Hindi po pwedeng si Juan ay si Pedro din. 'Di ba? Kaya nga may DISC. Yung iba, ibig sabihin mga mens, yung iba pagka may challenge, walang-wala na ako, mas napupush sila. Yung iba naman pag may challenge, walang-wala na ako, mas nadadown sila. So bago kami magpalabas ngayon mga mens, kaya mapapansin nyo, medyo umonti din yung mga achiever namin sa organization. Tatanungin ko muna, wait lang, actually dapat may dalawang maglalabas ng car nito. Tinanong ko muna, sabi ko, wait lang, baka pwede na natin ibahin yung twist ngayon. Nandun na tayo sa madaming car achiever. Pero dumating kami mga men, sa dami ng car achiever, 3/4 na lagas. Yung parang ayokong dumating yung points na mawalan din ako ng 3/4 na tao kasi lahat ng nahatakan na burnout din karamihan. 'Di ba? Na low moral, na down na. Alam niyo ang sabi ko sa kanila, mga mens, meron ka ba at least 6 months na pang buff nito? Yun na yung requirements ko ngayon, mens. Sabihin man nila na mabagal, sabihin man na ganyan. Well, kinausap ko si Mentor Arian regarding this kasi nagpapalabas sila ng car. Sabi ko, mens, magpakatotoo na tayo. Hindi ko nakaya na yung mga leaders ko down na down, walang makain, may monthly lang na baka pwedeng makaipon muna sila. Hindi naman yan aalis eh, hato pa rin yan para masaya silang mag-network. Ganun. Pumayag naman sa Mentor Aaron. Kaya nga ngayon sa Titans, ang goal daw nila ngayon sa Titans, kahit second hand, basta cash. Mga ganun na. Kasi ang daming nakatakan. At the same time, nakakapangit din siya ng credibility natin. Yung may mga inaalaga akang DR na balitaan na, oh, akala ko maganda niya sa IAM, yung mga kakilala ko nag-join dyan, mga nakatakan na. Damay din ang organization. Masabi lang na hype na may car, edi maganda, yung planado. Kaya talagang pinaplano na namin ngayon. Bigyan mo ako at least 5 to 6 months na pang buff ng monthly mo sa kita ay aalaw na ilabas mo yan. Hindi pwede yung may pang down ka lang. At hindi rin pwede yung may mga nangyari kasi sa amin, inutang lang ang pang down. Alam mo, nahatak din yung car. Kaya sabi ko, wag kayong uutang ng pang down. Yung pang down, paghirapan mo. Hindi na nga fully paid eh. Hulugan na nga, utang pa yung down. Ano yung kalokohan na yan? Ginoke mo na yung kapwa niyan. Hindi na yan totoong result. Result yan ang inutangan mo. Eh di dapat ang pinipraise natin yung inutangan mo kasi yung inutangan mo, pwede rin pala siya maging car achiever. Tama. Ayun, mens. Yun na yung mindset namin na ginagawa ngayon. At the same time, mga mens, meeting ko thank you. Oh, thank you, Mentor Wilma. At the same time, mga mens, hindi na po ako nagpapautang sa downlines. Very bilang na bilang lang. Yung mga sobrang core lang. So, mina-mindset namin na walang utangan. Walang utangan. Sarili mo lang yan. Ikaw lang ang ano yan. Wait lang mga mens ha.
Hello? Wait lang mga mens. Hello? Yes? Sige, sige. Wait lang, wait lang. Aalis na ba? O hindi pa? Wait lang. 5 minutes, 5 minutes. Okay. Ayan mga men, so may ano lang ako, may, di ba? Sunod-sunod kasi appointment. Pero mahal na mahal ko kayo, lalo na si classmate. Hindi ko yan hihindian. So, ayun mens, no? 5 minutes na lang natitira sa akin. Magtanong pa yung iba kung may question pa at sasagutin ko. Mga mens, ang mindset natin, lalo na yung mga maglalabas ng card dyan, it's between you and yourself, hindi si mentor. Hindi sa kung sino man. Naglabas ka ng kotse mo, responsibility mo yan, hindi responsibility ng kamag-anak, kapatid, kung sino man. Sa'yo nakapangalan yan, ikaw nagmamatli yan, sa'yo yan. Okay? Kung hindi man nakapangalan sa'yo pa rin yan. Kasi ikaw ang gumagamit niyan. Okay? So, i-make sure nyo na kung maglalabas ka, kaya mo. And case-to-case basis, kung ikaw yung tao na napupush pag wala na, ilabas mo yan nang wala kang pambuff. Pero kung ikaw yung tao na nadadown pag wala na, maglagay-ilagay ka buffing para pag if ever, 1 month wala kang pambayad, okay lang, makakahataw pa. Yung ganon. Kasi pag nahatak yan at may pang-buff ka, kasalanan mo na yan, 6 months kang tumambay. Okay? Ganun mga mens. Ganun na yung pinapatupad namin. Bago maglabas ng car, ayaw namin ng wala. Kasi ramdam ko ang iyak ng tao. May ang daming umiiyak sa akin. Umiiyak, humihinagpis, hindi kaya ng puso ko na ganun. So, mas maganda yung lahat tayo winning. 'Di ba? Tapos masaya yung mga leaders. Mas nakaka-inspire yun. Oo, nandun na tayo sa result mga mens. Pero logic, siguro sa isang daang naglabas ng car last year, mga 10 na lang siguro ang meron. Straight to the point, frankly. Straight to the point, frankly. Nandun na tayo na kailangan natin ng result. Pero kaya mo pa ba na marami na nang mahatakan, nagsayang lang ng pera? Nandun na tayo sa may result. Ibig sabihin, 10% lang ang kaya ng ganong pressure. Eh di wag nating i-pressure lahat. Ganun lang mga mens. Kasi ako mga mens, nung naglabas ako ng car, may 1 year akong pang-buff dun sa BRZ. Kahit BRZ lang yun, may 1 year pa akong pang-buff. So kaya kagaya niyan, may sports car ka, pero nakakagala pa ako kung saan-saan. Kasi na-prepared ko siya, na-plan ko siya. Kaya sabi ko sa mga leaders ko, gusto ko ma-experience nyo yun. Ayoko yung nagma-monthly ka, nabubuhay ka sa monthly na lang. Lahat ng meron ka, napunta na lang sa kotse, hindi mo na na-enjoy ang life. Sa akin lang yun. Baka mag-iba kami ng perspective per mentor. Pero ang akin, gusto ko maayos ang mental health at ang health ng tao kasi iba ang mental health kalaban. Ang dami ko nakitang leaders na na-burnout, parang mabaliw-baliw na, ayaw na magpakita sa tao, naglaho na lang na parang bula. Ayaw kong ma-feel nila yun. Yun lang, Mens. Yan, thank you so much, Mentor NJ, Mentor Edward. So, kaya pa ba isa, Mentor NJ? May nag-raise ng hands man isa. Sige, Okay, Mens. Mentor Caroline. Sige pa. Mentor Caroline. Ayan, amazing morning po, Mentor MJ. I heard po kanina, you mentioned that galing kayo dun sa maraming utang and now you are free of that. So, ang hirap po nun, di ba? From somebody who nakaka-relate sa ganyang sitwasyon, it's not easy to do that. So, can you give us some tips kung paano nyo nagawa on how you handled it and kung paano kayo tumayo, kung paano kayo bumangon? At para naman po dun sa ating mga leaders na the same yung ating experience para ma-share naman natin sa kanila kung paano natin gagawin yan. Thank you very much po. Okay, napakaganda po ng tanong nyo. Lagi akong tinatanong, paano kami umahon? Ang hirap umahon. Yan ang laging tanong. Alam niyo mga mens, may sharing ako niyan sa aking life journey. Mahaba kasing, ewan ko if naka-attend na kayo ng life journey, pero laging pag na-invite ako, sinishare ko yun. Nag-start kasi yan dito, kaya ako laging advocate ng pagbabayad ng utang. Nag-start yan ganito. 2018, isa na lang, just for you na ako sa Jade, ay sa Platinum. Nag-just for you ako, naka-receive ako ng 118,000. May presentation ako niyan. 118,000, alam niyo mga mens, ginawa ko. Yung 118,000, binayad ko lahat sa tao. Walang natira sa akin. Nilibre pa nila ako ng fishball. Nangyari, sumunod-sunod ang blessing. Kinabukasan, may isang nag-inquire, nag-gold. Kinabukasan may nag-gold. Hanggang sa to cut the long story short, 2019, top 1 po ako ng Team Blast sa direct ng Just For You and Give Me 5. Nagkaroon ako ng 12 times Just For You sa Platinum, 6 times Just For You sa Gold, and marami din, hindi ko na nga mabilang sa Give Me 5. Doon ako nakabangon.
Ano ang tip? Bilisan ko na lang ha. Nagbayad lang ako ng utang. Wala akong ganito ang mindset mga mens. Huwag kayong madamot. Ganito mindset. Binigyan ka ng pera. Eh walang-wala ka rin naman ngayon eh. 'Di ba walang-wala ka ngayon kasi paon ka sa utang. Eh di basically walang-wala ka. Nag-just for you ka. Walang-wala ka rin naman. Huwag mong itago yan. Ibigay mo sa lahat ng utangan mo. Dati ka na rin namang wala eh. Ngayon ka pa natakot eh dati ka nang wala. Tingnan mo ang blessing sunod-sunod. Ako, lahat ng income ko, bayad, bayad. Wala akong tinitira sa sarili ko kasi mayabang po ako sa social media. Mayabang, panay ang flex ko eh. Hindi ko kaya mag-flex na may nautangan ako, nakakahiya. So kakaganon ko, dahil ang goal ko, gusto ko lang mag-flex. Gusto ko mag-flex. Ayoko may tinataguan. Ganyan. Hanggang sa binigay ni Lord, tinan mo, ang tawag doon provision. Kasi tama ang heart mo. Ang goal mo, makabayad, tutulungan ka ni Lord. Eh kung ang goal mo, magtago sa inutangan mo, unahin ang luho mo, nag-cellphone ka muna, kumuha ka muna ng hulugan, eh paano ka i-bless ni Lord? Eh kung tao nga nabubuisit sa ganun, Diyos pa kaya? Yun lang mens ang tip talaga. Unahin mo magbayad, huwag kang magtira sa sarili mo. Ang isda ba sure na may kakainin sa dagat? Ang ibon ba sure na may, 'di ba nasa Bible 'yan? Ang ibon, don't worry about tomorrow for tomorrow will worry about itself. Yung mga ibon, sure ba sila na may magpapatuka sila? Pero bakit ang dami? Yung mga kagubatan, may nagdidilig ba doon? Eh bakit umaangat? Lord ang magpo-provide. Ganun lang. Huwag kang matakot na wala kang makain. Eh, kung wala kang makain, at least pumayat ka. Kapag diet ka pa. Huwag kang matakot. Lord will give you the provision. I'm telling you. Ganun. Ayan mga mens. I hope nasagot. Ayan, Healthy. thank you so much, Mentor NJ. Sayang no, wala ng Thank oras you si Mentor po. NJ. Maraming si Mentor NJ. So sa next na lang ulit ni Mentor NJ na maging speaker sa atin. Okay mga mens, closing prayer na tayo, no? So tatawag na lang po ako kay Mentor Badjoy para sa closing prayer. Okay po, Mens. Let's bow our head po and let's feel the presence of our Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na kami pong lahat na narito sa Zoom ay nagkatipon-tipon at nagkasama upang madagdagan po ang aming kaalaman sa aming pong ginagawang business. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na narinig po namin ang gusto pong i-share sa amin ni Mentor Neil. Gabayan mo po siya, Panginoon, sa kanya pong ginagawa at sa kanya pong adhikain na gusto pong makatulong po sa iba. Lord, salamat po sa proteksyon na ibinibigay mo po sa amin sa araw-araw. Ilapit mo po kami, Panginoon, sa mga tao po na gusto po kaming makabahagi po sa kanila. Lagi mo po kami, Panginoon, patnubayan. Ilayo mo po kami sa lahat ng masama. At maraming pong salamat, Panginoon, sa buhay po na ibinigay niyo po sa amin. Sa kalakasan po, Panginoon, na meron po kami sa bawat isa po sa amin. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa lahat po ng sakit. Lagi niyo pong kaming palakasin. Lahat po ito, Panginoon, itinataas po namin sa iyong banal na pangalan. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. 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 So, Amen. thank you so much, Thank you, Mentor Mentor. NJ. Pwede na tayong pasalamat, mga mens. Amen. Thank you so Thank you, much Mentor po, MJ. Mentor MJ. Thank you, Mentor Thank MJ. you so much, Thank you, Mentor Mentor MJ. Thank you, Thank Mentor you so much, Mentor Giba. Neil. Angie, God thank you bless. Thank po. you, Salamat sa lahat. God bless everyone. lahat po. Thank you, Thank Salamat. you Mentor po. Naomi. God Thank you, Thank bless. you. everyone. Thank you, Thank Mentor you. Thank Naomi. you, everyone. Thank Thank you, Mentor you po. God Naomi. bless.